TV. Marshal Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 676 ang guro ng sining militar, Malcolm. Nabalot ng nakakasakal na katahimikan ang Lynch residence. Walang tunog na sum-aire sa katahimikan, tanging ang mahinang simoy ng hangin at mahinang sikat ng araw ang umiihip, kasabay ng mabibigat at mapang-epong mga yabag ni Johannes. Humabog, humabog, humabog. Tila tumatama ang bawat hakbang niya sa puso ng lahat ng tao. Kasalukuyan. Ito yung tipong katahimikan na, kahit papaano, mas malakas ang dating kaysa sa kahit ano paman. Hindi may kakaila ang kilabot ng pagharap sa kamatayan, ngunit may mas nakakatakot pa sa napakasakit na paghihintay bago ito dumating. Ang madilim at gumagapang na takot na ito ay kayang durugan ang isang mahinang puso sa isang iglap. Ang ilan sa mga mahiyain na bisita, dahil sa tensyon, ay pumikit ng mariin at tinakpan ang kanilang mga tainga, sinusubukang harangan ang walang humpay na tunog na tila tumutunog na parang kampana ng kamatayan, na bumabaon sa kanilang mga dibdib na parang nagyayelong mga daliri. Kahit hindi sila ang mga balak patayin ni Juan, bawat kaluluwang naroon ay nakaramdam ng lamig ng nalalapit na kapahamakan na gumagapang sa hangin, na parabang ang impyerno mismo ang nagbukas ng mga pinto nito. Naupo si Viola sa isang upuang dali-daling dinala ng isang katulong, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang nahihirapang huminga. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa walang buhay na katawan ng kanyang apo, si Jamie, na nakahandusay sa sahig sa kanyang harapan. Hindi matiis ang sakit sa kanyang puso, na kumukuha ng kanyang hininga sa hirap at ginhawa. Nang lumipat ang tingin niya sa anak niyang si Kenneth, na nakaluhod sa malapit at may mga bahid ng dugo sa mukha, nagbabanta ang galit nito na lumunin siya. Ito ang mga Lynch, ang pagmamalaking binantayan niya sa buong buhay niya. Naghari siya bilang matriarka ng iginagalang na pamilyang ito sa loob ng mga dekada, na nagbabaon ng dangal at respeto na kaakibat ng pagiging bahagi ng pinakamakapangyarihang pamilya sa 5 nangungunang maharlikang pamilya ng Brighton. Tiningnan siya ng mundo ng may paghanga at inggit. Ngunit, narito siya, sa kanyang handaan sa kaarawan, na uwi sa bangungot na ito. Isang simpleng kababalaghan, si Marshal, ang nag-iisang nagdulot ng kaguluhan sa mga Lynch, na nag-iwan dito sa kapahamak. Isang kahihiyan ito sa buong Lynch. Marahil ang mas malala pa, isa itong kahihiyan para sa kanya, ang tunay na kapangyarihan sa likod ng trono ng pamilya. Napuno ng puot ang puso ni Viola habang naghihintay siya, inaabangan ang huling sandali kung kailan wawakasan ni Johannes, isang dalubhasa sa pakikipaglaban, si Marshal. Gusto niyang masaksihan ang walang pakundangang binata na ng ahas na hamanin ang awtoridad ng mga Lynch na maharap sa kanyang brutal na kamatayan sa harap mismo niya. Si Vincent, na kanina'y nanigas sa gulat, ay biglang natauhan, nanginginig habang sumusugod upang tumayo sa harap ni Johannes. Johannes, sandali lang po, nauutol niyang sabi, nanginginig ang boses. Gusto kong itanong sa batang iyon, anong nangyari sa nanay ko? Paano siya namatay? Itinulak siya ni Johannes palayo. Umalis ka sa daan ko. Napaatras si Vincent, mabilis ang tibok ng puso nang maramdaman ang nakakatakot na balak pumatay na nagmumula sa makapangyarihang figurang ito. Gayunpaman, bago pa niya ito lubusang maintindihan, may bigla at di inaasahang tunog na narinig. Ang matigas na katawan ni Johannes ay nakaluhod na ngayon sa sahig. Nanlamig si Vincent sa nakita. Instinctively, napayuko siya sa harap nito. Johannes, pakiusap, paano ko naman magagawang lumuhod ka? Bumalik ka. Ang sigaw ni Johannes ay parang isang kulog, na nagpalipad kay Vincent pabalik ng 5 o 6 na metro. Natulala siya at nawalan ng masabi. Kumurap siya, sinusubukang i-clear ang kanyang malabong paningin, at nang tumingin siya muli, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang sinabi. Nakaluhod si Johannes sa harap ni Marshal, nanginginig ang buong katawan niya habang sinasabi niya sa nanginginig na boses, Lord Drakebane. Natigilan ang lahat ng nasa silid. Ito si Johannes, ang pinakamatinding tagapag-alaga ng mga Lynch, isang maalamat na dalubhasa sa martial art mula sa mundo ng kadiliman, isang lalaking iginagalang maging ni Harold ng Wisteria Residence.
At ngayon, narito siya, nakaluhod kay Marshall. Anong nangyayari? Pati si Viola ay natigilan sa nakita. Nadulas siya mula sa kanyang upuan, napahiga sa sahig sa gulat, habang bumubulong, kabaliwan ito. Talagang kabaliwan. Nabaliw na silang lahat. Sa tulong ng dalawang katulong, nanginginig na tumayo si Viola. Hawak ng kamay niya ang kanyang tungkod habang hinahampas ito sa sahig, nanginginig ang boses niya sa hindi makapaniwala. Johannes. Ano ito? Paano ka nakaluhod sa batang yan? Mawala ka. Ang ungol ni Johannes ay sapat na matalim na nagpang-inig sa buong katawan ni Viola. Kung maglalakas loob kang magpakita ng higit pang kawalang galang sa aking Panginoon, wawasakin ko ang buong pamilya mo. Napatikip na lang ng bibig si Viola. Naniniwala siya na ang martial art master na ito mula sa World of Darkness ay talagang may kakayahang tuparin ang kanyang pangako. Gayunpaman, hindi niya ito moari. Ang batang ito, si Marshall, ay nasa mga unang bahagi ng kanyang edad 20. Hindi siya kilala sa mga maharlikang sambahayan ng Draconia. Paanong ang isang taong tulad ni Juan, isang lalaking dating nakatayo bilang isang matayog na figure sa mundo ng kadiliman, ay luluhod sa harap niya? Nanliit ang kanyang mga mata habang lumingon kay Marshall, naghahanap ng anumang palatandaan tungkol sa tunay nitong pagkatao. Sino ba itong batang ito? Ang pagkaluhod ni Johannes, kasama ang babala niya kay Viola, ay sapat na upang mabasag ang pag-unawa ng mga bisita sa lahat ng inaakala nilang alam na nila. Nakaluhod na ngayon ang tagapag-alaga ng mga lynch sa harap ng kasintahan ni Vera, sa lahat ng tao. Nababaliw na ba si Johannes? Ang mga lynch ang amo niya, hindi ba? Sa kahit anong anggulo, wala siyang dahilan para ibaba ang sarili niya kay Marshall ng ganito. Ang mas nakakagulat pa ay tinawag ni Johannes si Marshall na, Panginoon, at pinagbantaan si Viola na wawasakin ang mga lynch kung maglalakas loob itong magpakita pa ng kawalang galang kay Marshall. Nang sandaling iyon, inilipat ng bawat bisita sa silid ang kanilang tingin kay Marshall, na dating isang di nakikitang presensya para sa kanila. Ang kanyang gwapong mukha, ang kanyang pambihirang presensya. Hindi na nila siya basta-basta maituturing na isang basta-basta binata. Bagamat kahanga-hanga ang kanyang itsura, wala ni isa sa kanila ang may ideya kung sino talaga siya. Kahit ang mga piling pamilya ng Brighton ay walang katulad niya. Ano ang nangyayari? Isang sinag ng araw ang tumagos sa mga siwang ng mga dahon, na naghahatid ng mga batik-batik na liwanag sa figure ni Marshall. Ang paglalaro ng liwanag at anino, na dala ng banayad na simoy ng hangin sa tag-araw, ay nagangat sa magulo at makapal na itim na buhok na nakabalangkas sa kanyang nakaukit na mukha, na nagpapakita ng kapansin-pansing kagandahan at lakas sa kanyang mga tampok. Sa gitna ng karamihan, nanlaki ang mga mata ni Angela sa gulat. Kay gandang presensya. Ang makapangyarihang figurang ito ay kasintahan ni Vera. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jade. Hindi pa siya nakakita ng lalaking may ganitong aura, isang aura na tila higit pa sa karaniwan. Sa mga tao sa Lynch Mansion, ang malahari niyang pagiging malaya ay nakakaakit, at agad siyang nabighani. Lalo na nang si Johannes, ang maalamat na dalubhasa sa martial art, ay lumuhad bilang pagsuko. Dahil dito, natiyak ni Jade na si Marshall ay hindi lamang isang espesyal na tao, siya ay isang taong may pambihira at matatag na pinagmulan. Sa mahinang boses, bumulong si Jade, Angela, sa tingin ko ay nakatagpo lang ng mga lynch ang isang tunay na makapangyarihang tao. Hindi talaga simple ang kasintahan ni Vera. Pero hindi maintindihan ni Angela ang nangyayari. Masyadong biglaan, masyadong nakakamangha, at masyadong imposible ang lahat ng nangyayari. Malamig at matalim ang boses ni Malcolm Marshall. Ano ang pakay mo noong pumunta ka sa Draconia 20 taon na ang nakalilipas? Nag-atubili sandali si Juan, ang nanginginig niyang anyo ay nakaluhod pa rin sa lupa. Panginoon ko, natanggap ko na. Balita mula sa ilalim ng lupa na ang sinaunang relikya ay lumitaw sa Dragon Manor ni Draconia. Kasangkot ka ba sa malaking massacre sa Dragon Manor? Malamig ang boses ni Marshall, may bahid ng mali siya. Isang hangyaring pumatay, na napakatindi at nakakasakal, ang tila bumuhos kay Johannes sa isang iglap.
Para itong isang ulap ng bagyo na handang sumabog. Opo, Panginoon ko, sabi ni Yohanes, nanginginig ang boses. Gusto ko ang sinaunang relikya. Pero pagdating ko sa Dragon Manor, nilalamon na ito ng apoy. Tanong sa iyo, nakibahagi ka ba sa pagpatay sa Dragon Manor? Pinindot ni Marshall. Ang kanyang paa ngayon ay nakapatong ng mahigpit sa balikat ni Yohanes. Nabasa si Yohanes ng malamig na pawis habang nauuto. Nakapatay ako. 3 ang napatay ko, pero wala akong nakuha. Pagkatapos ay pumunta ako sa Dragon Ridge Valley sa Harmonfield at nakatagpo ang batang Panginoong Dragon. Lahat ng mga martial art master na nauna sa akin ay namatay na. Ako lang ang nakatakas. Tumigil si Yohanes, ang kanyang boses ay ngayon ay nababagabag. Pagkatapos, nakilala ko si Viola. Malubha akong nasugatan, at iniligtas niya ang buhay ko. Bilang kapalit, pumayag akong gumawa ng 3 bagay para sa mga lynch. Kaya, narito na ako sa nakalipas na 20 taon. Kabanata 697 ikwento sa kanya kung paano namatay ang kanyang ina. Pinagpag ni Marshall ang kanyang manggas at binawi ang kanyang kanang paa mula sa balikat ni Malcolm. Natapos mo na ba ang 3 gawain para sa pamilya Lynch? Nang inig ng husto si Malcolm, kasabay ng matinding lamig na bumalot sa kanya. Lubos niyang naunawaan ang ipinahihiwatig sa likod ng mga salita ni Lord Drakehane. Wala nang pagkakataong mabubuhay pa siya ngayon. Simula nang lumitaw ang Divine Drakebane, ang dating makapangyarihang mga elite ng Dark List 20 taon na ang nakalilipas ay nabawasan na lamang ng halaga. Wala ni isa ang nakaligtas sa nakamamatay na tama ng punyal na dragon na iyon. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas, palihim niyang sinundan ng isang grupo ng mga makapangyarihang elite sa Dragon Ridge Valley at nasaksihan mismo ang nakakatakot na kapangyarihan ng bagong Lord Drakebane. Kahit ang mga dating nasa top 20 ng Dark List ay walang kapantay para sa kanya. Nang iutos ni Divine Drakebane ang kamatayan, wala nang ibang kinalabasan. Ito ay isang kapalaran na hindi niya matatakasan. Ang mamatay sa ilalim ng espada ni Divine Drakebane, marahil, ang magiging pinakamalaking karangalan sa kanyang buhay. Habang iniisip iyon, nagpakawala si Malcolm ng isang mahaba at mabigat na buntong hininga. Lord Drakebane. Hindi ko pa natatapos ang 3 gawaing ipinangako sa pamilya Lynch. Ang huli ay dapat sanay natapos na ngayon. Bahagyang tumango si Marshall at tumalikod na may nakakapangilabot na kawalang bahala. Sige. Tapusin na natin yan para makamove on ka na. Bueno. Napatitig si Malcolm sa matangkad na figure ni Marshall nang may takot, ang mukha ay namuo sa kawalan ng pag-asa. Ang 3 gawain na itinalaga ng pamilyang Lynch ay ang pagpatay kay Divine Drakebane. Ito ay isang gawaing hindi niya kailanman magagawa. Mahigpit na hinawakan ni Vera ang braso ni Marshall. Marshall, paano mo siya nagagawang? Ngumiti si Marshall ng bahagya at walang emosyon. Papatayin ba niya ako? Wala siyang lakas ng loob. Kung hindi niya ako kayang patayin, kailangan niyang mamatay para matupad ang pangako niya. Natigilan si Vera, natigilan sa mga sinabi ni Marshall. Tumingin siya sa kanya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malalim at hindi maintindihang mga mata nito. Sa loob nila, anumang emosyon, walang kalungkutan, walang kagalakan, kundi walang hanggang lalim. Anong klaseng napakalakas na lakas ang dapat taglayin ng isang tao para makatitig ng lubusan sa lahat? Mas lalong humigpit ang pagkakakapit ni Vera sa braso ni Marshall, sabik na maramdaman ang napakalaking kapangyarihan ng lalaking ito. Labis na nayanig si Vincent sa pag-uusap nina Marshall at Malcolm. Totoo ba itong nangyari? Ang kanyang naguguluhang tingin ay bumagsak kay Malcolm. Sa sandaling ito, ang lalaking itinuring ng pamilyang Lynch bilang isang maladyos na figure ay kasing awa ng isang asong gala sa harap ni Marshall. Ang buhay ba ay? At ang kamatayan ay lubos na nakasalalay sa mga kamay ni Marshall. Labis na hindi makapaniwala ang mga bisita sa Lynch Mansion sa pangyayaring nagaganap sa kanilang harapan. Gaano kaya kalakas ang kapangyarihan ni Marshall para mapilitan ang isang kataas-taasang piling tao mula sa mundo ng kadiliman na lubos na sumuko sa kanya?
Sa isang utos lang, kayang-kaya ni Marshall na matukoy ang kanyang kapalaran. Sa gitna ng karamihan, kumislap sa pananibik ang mga mata ni na Angela at Jade. Nakatitig sila kay Vera, malapit kay Marshall, ang kanilang mga titig ay puno ng inggit at selos. Paanong ang babaeng ito, isang itinakwil na walang reputasyon sa pamilya Lynch, ay karapat-dapat sa proteksyon ng isang makapangyarihang lalaki? Kung sila iyon, malugod nilang titiisin ang anumang parusa mula sa pamilyang Lynch para lang makatabi ang mga iyon. Kakilakilabot na figure. Kung makakamit lang nila iyon, wala sana silang pagsisisihan sa buhay na ito. Habang ang mga manunood sa Lynch Mansion ay nahihilo pa rin sa nakakagulat na mga salita at kilos ni Marshall, hinugot ni Malcolm ang isang matalas na punyal mula sa kanyang baywang at, nang may malaking paggalang, ay sinabi, "Lord Drakebane, ang mamatay sa harap mo ang pinakadakilang karangalan sa buhay ko." Kasabay nito, itinaas niya ang talam at itinutok ito sa kanyang sariling lalamunan. Teka! Turo ni Marshall kay Vincent at nagutos, ikwento mo sa kanya kung paano namatay ang nanay niya. Natigilan si Malcolm sa kalagitnaan ng paggalaw, habang ang punyal ay nakalaylay sa ere. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Iyon ang pangalawang gawain na ginawa ko para kay Viola." Si Viola ang nagutos sa akin na patayin ang ina ni Vincent. Namutla ang mukha ni Vincent sa gulat. Humarap siya kay Viola, "Ulong, paano nangyari iyon? Paano nangyari iyon? Totoo ba? Nagsisinungaling ka ba sa amin?" Napasigaw si Sophie sa sobrang histerya. Sumugod si Shai kay Malcolm, hinawakan ang buhok nito at sumigaw, "Sabihin mo nga. Totoo ba ito?" Ngumiti si Malcolm ng mapait bago isinaksak ang punyal sa lalamunan niya. Agad na tumalsik ang mainit at makapal na dugo, na nagpabasa kay Sophie. Napatitig si Sophie sa walang buhay na katawan ni Malcolm, ang nakakatakot nitong mukha ay may payapa at nakahinga ng maluwag pa rin. Alam niyang walang dahilan si Malcolm para gumawa ng ganoong kasinungalingan sa mga huling sandali nito. Pero, hindi niya ito matanggap. Paano nagawa ng maamo at mabait na si Viola ang ganito kalupit na gawain? Umikot siya at sumugod kay Viola. "Nay, sabihin mo nga sa akin. Totoo ba ang sinabi niya?" Dumilim ang mukha ni Viola, at hinampos niya ang lupa gamit ang kanyang tungkod. "Ang lakas ng loob mo. Sino ka sa akala mo para questionin ako? Lumuhad ka sa harap ko. Ginulo ng nanay mo ang kaayusan ng pamilya Lynch. Karapat-dapat siyang mamatay." Bumagsak si Sophie sa lupa, nakatitig kay Viola nang hindi makapaniwala. "Bakit? Bakit mo siya pinatay?" Malamig na ngumisi si Viola. "Sino mang humadlang sa pag-unlad ng pamilya Lynch ay dapat mamatay." Pagkatapos, dagdag niya habang nakaturo kay Marshall, "Kasama ka na riyan. Nagdulot ka ng kaguluhan sa pamilya Lynch ngayon, at dapat mong pagbayaran ang buhay mo. Sa tingin mo ba ang pagpatay kay Malcolm ay magpapayukod sa pamilya Lynch sa harap mo? Huwag mong kalimutan. Darating si Mr. Hendricks mula sa Northlorne Residence ngayon para pakasalan ang apo kong si Vera. Hindi lang ang pamilya Lynch ang nasaktan sa mga ginawa mo, kundi pati na rin ang Northlorne Residence at ang mga Chandler. Hindi kailanman kukonsintihin ng mga Chandler ang isang hanggal na tulad mo na kumikilos ng ganito kawalang galang. Kung luluhod ka at magpapakamatay ngayon, baka mabawasan ang sakit na mararanasan mo. Kung hindi, kapag dumating si Mr. Hendricks mula sa Northlorne Residence, mas malala pa ang iyong kahaharapin. Ipapaputol-putol ka niya ng pira-piraso." Biglang tumama ang mga salita ni Viola, na nagpatahimik sa mga bisita sa Lynch Mansion. Totoo ang sinabi niya, kahit na isang kahangahangang puwersa si Malcolm, wala siyang laban sa isang pamilyang may malapit na ugnayan sa gobyerno, tulad ng Northlorne Residence. Kung tunay na galit si Hendricks ng Northlorne Residence, kakaunti lang sa Draconia ang makakatagal sa bigat ng kanilang puot. Si Ginang Lynch. Si Lawrence Carr, ang security captain ng pamilya Lynch, ay padabog na pumasok sa silid, halatang natataranta. Tinapunan siya ni Viola ng malamig na tingin. "Kapitan Carr, bakit ka nag-aalangan? Ang pamilya Lynch ay isang marangal na sambahayan. Sa kabila ng krisis, dapat tayong manatiling kalmado.
Ang iyong pag-uugali ay hindi sapat para sa iyong katayuan bilang kapitan ng seguridad ng pamilya Lynch. Pinakalma ni Lawrence ang kanyang sarili sa pamamagitan ng malalim na paghinga at magalang na sumagot, Mrs. Lynch, pasensya na. Nawalan ako ng kontrol sa aking sarili sandali. Itapon mo. Anong problema? Mariing tanong ni Viola. Noon lang napansin ni Lawrence ang mga walang buhay na katawan ni na Malcolm at Jamie sa lupa. Isang lamig ang dumampi sa kanya, at ang kanyang mga binti ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ito ang pinaka-nakakakilabot na eksena na nasaksihan niya sa lahat ng taon niya kasama ang pamilya Lynch. Tumawag si Mrs. Lynch, ang deputy butler ng Northlawn Residence, si Mr. Bruno, para ipaalam sa amin na darating ang kanilang convoy sa Lynch Mansion sa loob ng 10 minuto. Hiniling niya sa amin na maghanda para sa kanilang pagdating. Nang marinig ito, nagbago ang malungkot na ekspresyon ni Viola, isang malamig at mayabang na ngiti ang lumapad sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Marshall nang may nagyayelong titig, Hintayin mo na lang ang kamatayan mo, buwisit ka. Hindi ka patatawarin ni Mr. Hendricks. Kabanata 678 nakakakilabot ang iyong sipag. Ang mga salita ni Viola ay naging dahilan upang muling tumahimik ang buong Lynch Mansion. Hindi pinalabis ang mga salita ni Ginang Lynch, ang tunay na pinuno ng pamilya Lynch. At tiyak na hindi ito isang pagsabog ng hilaw na emosyon. Ang sinabi niya ay ang hindi maikakailang katotohanan. Ang mga miyembro ng 8 dakilang bahay ng hari ay hindi isang taong kayang hamonin ni Newman. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nabaling kay Marshall nang may pakikiramay. Masyado pa siyang bata, masyadong mayabang. Bagamat bata pa siya at walang takot, ang labis na kumpiyansa at kawalan ng puwang para umatras ay madaling humantong sa kapahamakan. Alam ng lahat na hindi patas ang pagtrato ng pamilya Lynch kay Vera. Ngunit ang isang pamilyang malalim ang pagkakaugat at makapangyarihan gaya ng pamilyang Lynch ay hindi matitinag ng lakas ng iisang individual lamang. Kahit kasintahan ni Vera si Marshall at ayaw niyang maging kasangkapan ito sa pakikipagtawaran ng pamilya Lynch, ang malamig na katotohanan ay isang bagay na hindi niya maiiwasan. Pagkatapos magsalita ni Viola, nagpatuloy si Lawrence, Mrs. Lynch, hindi pa ako tapos. Natatawang sabi ni Viola. Sige. Captain Carr, ano pa bang magandang balita ang mayroon ka para sa akin? Miss Lynch, tumawag ang mga staff sa reception para ipaalam sa akin. Ang mga tagapagmana mula sa Wisteria Residence, Southmere Residence, Quintana Residence, at Centauri Residence ay papunta na rin sa Lynch Mansion. Ano? Hahaha. Natatawang tumawa si Viola nang may tuwa. Darating na lahat ang mga tagapagmana ng Royal Houses. Hahaha, ang mga Royal Houses na ito ay talagang marunong magpakita ng respeto sa pamilya Lynch, hahaha. Muntik nang mawala ng malay si Viola sa kakatawa, ngunit nakabawi siya ng kanyang kahinahunan pagkatapos ng ilang pagubo. Lahat, nakita niyo ba yun? Ang pamilyang Lynch ay dating pinakaprestihiyosong pamilya sa Brighton. Kahit na may ilang mga kamakailang pagbagsak, isa pa rin tayong puwersang dapat kilalanin sa Draconia. Maaaring naaalala ng ilan sa mga nakatatanda rito na bago nagkasakit ang aming padre de pamilya, si Stephen Lynch, ang mga pagtitipong tulad nito ay personal na dinaluhan ng mga Panginoon ng 8 dakilang bahay ng hari. Nitong mga nakaraang taon, nanatiling mababa ang dating ng pamilya Lynch, pero may nang-ahas pa ring pukawin kami, nakakatawa. Paano nagawang insultuhan ng pamilya Lynch ng isang walang kwentang batang yun? Brota. Tinitigan ng masama ni Viola si Marshall. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung ano ang ibig sabihin ng panggugulo sa pamilyang Lynch. Ngumisi si Marshall. Wala akong hindi kayang harapin. Tumawa ng malakas si Viola. Ang tapang-tapang mo. Ibibigay ko sa'yo yan. Tingnan natin kung ganoon ka pa rin ka-confident pagdating ng mga tagapagmana ng Royal Houses. Sa sandaling iyon, pumasok si Zane mula sa karamihan. Mrs. Lynch, ikinagagalak kong makita ka. Mabilis na naghiwalay ang mga bisita upang magbigay daan sa kanya. Sandaling natigilan si Viola sa bagong dating. Nang mapagtanto niyang si Zane pala iyon, ang tagapagmana ng Wisteria Residence,
halos himatayan siya sa gulat. Agad na lumiwanag ang kulubot niyang mukha kasabay ng malawak na ngiti. Hahaha, Mr. Zane. Nang inag si Zane, halos matakot sa labis na masiglang pagbati ni Viola. Huminga siya ng malalim, sinusubukang panatilihin ang kalmadong kilos ng nangungunang batang amo ng Brighton. Kumusta, Ginang Lynch? Nais ko sa iyo ng malaking kaligayahan at mahabang buhay. Hahaha. Ngumisi si Viola ng malapad at kumaway sa kanya mula sa malayo. Isang karangalan para sa akin na nandito ka para batiin ako sa aking kaarawan. Mr. Zane. Tunay na isang kasiyahan ito. Napakasaya ko na makitang umuunlad ang inyong henerasyon. Agad na nakaramdam si Zane ng lamig sa kanyang likod. Dim, nakakatakot yan. Kung gabi ito, sumpaman, tatakutan mo ako ng husto. Nakakatakot talaga ang sigla mo. Ms. Catherine. Tiningnan ni Viola sina Catherine, Kimberly, Wendy, Ethan, Maverick, Trent, at ang iba pang mga tagapagmana mula sa royal houses habang pumapasok sila. Sa sobrang tuwa niya ay nanginig ang buong katawan niya, at ang mga binti niya ay hindi mapigil ang manginig. Mula sa malayo, para siyang baliw na aso, halos idilat ang dila sa tuwa. Kung hindi dahil sa dalawang katulong na umaalalay sa kanya, tiyak na bumagsak na sa lupa si Viola. Sumuray-suray si Viola papunta kay Zane, halos mapaluhod. Mabilis na inabot ni Zane ang kanyang kamay para alalayan siya. Mrs. Lynch, mag-ingat ka. Malapit ka nang mahuli sa edad mo, sabi niya. Desperado nang umiling si Viola, umakto na parang baliw na halimaw. Nako, ayos lang ako, bata pa ako. Para sa mga tagapagmana ng mga royal house na ito na pumunta sa Lynch Mansion, isang karangalan para sa amin, patuloy niya. Kinakabahang pinagmasdan ni Zane si Viola, nag-aalala na baka masobrahan ito sa tuwa at bumagsak mismo sa harap niya. Talagang natatakot siya na baka mamatay si Viola sa tuwa. Parang mababasag ang luma niyang mukha dahil sa kakatawa. Ms. Catherine, hahaha. Halos sumabog si Viola sa tuwa nang makita niya si Catherine na naglalakad papalapit sa kanya. Lumapit si Catherine sa kanya, habang nakangiti ng napakaganda. Nang makita ang ngiti ni Catherine, inaasahan ni Viola na ang dalaga mula sa Westeria Residence ay tatakbo sa kanyang mga bisig, tatawagan siyang Lola Viola, at magpapakyot. Instinctively, binuka ni Viola ang kanyang mga braso at naghintay na yakapin si Catherine. Halika, yakapin ka ni Lola Viola. Pero iniwasan ni Catherine si Viola at mabilis na tumakbo papunta kay Vera. Vera, nandito ka rin ba? Sandaling natigilan si Viola sa pag-iwas ni Catherine. Dahil ayaw niyang sumuko, nahuli niya si Maverick habang papalapit ito. Nang makitang papalapit ng husto sa kanya ang matandang mukha, halos masuka na si Maverick. K***K. Putang ina. Dali-daling hinayla ni Maverick ang braso ni Viola. Mrs. Lynch, nandyan po si Ms. Catherine. Ah, ikaw pala, Ginoong Maverick. Hindi napigilan ni Wendy ang mahinang tumawa. Hahaha. Maverick, mukhang gusto ka talaga ni Mrs. Lynch. Sinama ni Maverick ng tingin si Wendy. Tumahimik ka nga. Lagi mo na lang akong pinagtatawanan. Kasama sina Maverick at Wendy, naisip ni Viola na lumapit sa kanila para yakapin sila. Sabi ni Maverick nang may hindi pagkasya, Mrs. Lynch, nandyan po si Catherine. Hindi pinansin ni Wendy si Viola at dumiretso kay Marshall. Hindi rin pinansin ni Kimberly at Trent si Viola at sumunod kay Maverick papasok ng manor. Pinagpag ni Viola ang suporta ng mga katulong. Bitawan niyo ako. Ayos lang ako. Nasaan si Ms. Catherine? Bahagyang nanginig ang katawan ni Viola habang umiikot siya, hindi mahanap si Catherine. Nakikipaglaro siya ng taguan kasama ang isang matandang babae na katulad ko. Ang kulit. Bamulong ang isa sa mga katulong, Mrs. Lynch, nasabi na po sa inyo ni Mr. Zane na kasama ni Ms. Catherine si Ms. Vera, mahinang dagdag ng katulong. Tumangala si Viola, ang kanyang mga matang nanlilisik ay kumikislap sa pagkadismaya. Agad niya silang hinabol. Binibini. Catherine, kilala mo ba ang apo kong si Vera? Hahaha. Kabanata 678 nakakakilabot ang iyong sipag.
Ang mga salita ni Viola ay naging dahilan upang muling tumahimik ang buong Lynch Mansion. Hindi pinalabis ang mga salita ni Ginang Lynch, ang tunay na pinuno ng pamilya Lynch. At tiyak na hindi ito isang pagsabog ng hilaw na emosyon. Ang sinabi niya ay ang hindi maikakailang katotohanan. Ang mga miyembro ng 8 dakilang bahay ng hari ay hindi isang taong kayang hamonin ni Newman. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nabaling kay Marshall nang may pakikiramay. Masyado pa siyang bata, masyadong mayabang. Bagamat bata pa siya at walang takot, ang labis na kumpiyansa at kawalan ng puwang para umatras ay madaling humantong sa kapahamakan. Alam ng lahat na hindi patas ang pagtrato ng pamilya Lynch kay Vera. Ngunit ang isang pamilyang malalim ang pagkakaugat at makapangyarihan gaya ng pamilyang Lynch ay hindi matitinag ng lakas ng iisang individual lamang. Kahit kasintahan ni Vera si Marshall at ayaw niyang maging kasangkapan ito sa pakikipagtawaran ng pamilya Lynch, ang malamig na katotohanan ay isang bagay na hindi niya maiiwasan. Pagkatapos magsalita ni Viola, nagpatuloy si Lawrence, Mrs. Lynch, "Hindi pa ako tapos." Natatawang sabi ni Viola. "Sige. Captain Carr, ano pa bang magandang balita ang mayroon ka para sa akin?" Miss Lynch, tumawag ang mga staff sa reception para ipaalam sa akin. Ang mga tagapagmana mula sa Wisteria Residence, Southmere Residence, Quintana Residence, at Centauri Residence ay papunta na rin sa Lynch Mansion. Ano? Hahaha. Natatawang tumawa si Viola nang may tuwa. Darating na lahat ang mga tagapagmana ng Royal Houses. Hahaha, ang mga Royal Houses na ito ay talagang marunong magpakita ng respeto sa pamilya Lynch, hahaha. Muntik nang mawala ng malay si Viola sa kakatawa, ngunit nakabawi siya ng kanyang kahinahunan pagkatapos ng ilang pagubo. Lahat, nakita niyo ba yun? Ang pamilyang Lynch ay dating pinakaprestihiyosong pamilya sa Brighton. Kahit na may ilang mga kamakailang pagbagsak, isa pa rin tayong puwersang dapat kilalanin sa Draconia. Maaaring naaalala ng ilan sa mga nakatatanda rito na bago nagkasakit ang aming padre de pamilya, si Stephen Lynch, ang mga pagtitipong tulad nito ay personal na dinaluhan ng mga Panginoon ng 8 dakilang bahay ng hari. Nitong mga nakaraang taon, nanatiling mababa ang dating ng pamilya Lynch, pero may nang-ahas pa ring pukawin kami, nakakatawa. Paano nagawang insultuhan ang pamilya Lynch ng isang walang kwentang batang yun? Brota. Tinitigan ng masama ni Viola si Marshall. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung ano ang ibig sabihin ng panggugulo sa pamilyang Lynch. Ngumisi si Marshall. "Wala akong hindi kayang harapin." Tumawa ng malakas si Viola. "Ang tapang-tapang mo. Ibibigay ko sa'yo yan. Tingnan natin kung ganoon ka pa rin ka-confident pagdating ng mga tagapagmana ng Royal Houses." Sa sandaling iyon, pumasok si Zane mula sa karamihan. "Mrs. Lynch, ikinagagalak kong makita ka." Mabilis na naghiwalay ang mga bisita upang magbigay daan sa kanya. Sandaling natigilan si Viola sa bagong dating. Nang mapagtanto niyang si Zane pala iyon, ang tagapagmana ng Wisteria Residence, halos himatayan siya sa gulat. Agad na lumiwanag ang kulubot niyang mukha kasabay ng malawak na ngiti. "Hahaha, Mr. Zane." Nang inig si Zane, halos matakot sa labis na masiglang pagbati ni Viola. Huminga siya ng malalim, sinusubukang panatilihin ang kalmadong kilos ng nangungunang batang amo ng Brighton. "Kumusta, Ginang Lynch? Nais ko sa iyo ng malaking kaligayahan at mahabang buhay." Hahaha. Ngumisi si Viola ng malapad at kumaway sa kanya mula sa malayo. "Isang karangalan para sa akin na nandito ka para batiin ako sa aking kaarawan. Mr. Zane. Tunay na isang kasiyahan ito. Napakasaya ko na makitang umuunlad ang inyong henerasyon." Agad na nakaramdam si Zane ng lamig sa kanyang likod. "Dim, nakakatakot yan. Kung gabi ito, sumpa man, tatakutan mo ako ng husto. Nakakatakot talaga ang sigla mo. Ms. Catherine." Tiningnan ni Viola sina Catherine, Kimberly, Wendy, Ethan, Maverick, Trent, at ang iba pang mga tagapagmana mula sa Royal Houses habang pumapasok sila. Sa sobrang tuwa niya ay nanginig ang buong katawan niya, at ang mga binti niya ay hindi mapigil ang manginig. Mula sa malayo, para siyang baliw na aso,
halos idilat ang dila sa tuwa. Kung hindi dahil sa dalawang katulong na umaalalay sa kanya, tiyak na bumagsak na sa lupa si Viola. Sumuray-suray si Viola papunta kay Zane, halos mapaluhod. Mabilis na inabot ni Zane ang kanyang kamay para alalayan siya. Mrs. Lynch, mag-ingat ka. Malapit ka nang mahuli sa edad mo, sabi niya. Desperado nang umiling si Viola, umakto na parang baliw na halimaw. Nako, ayos lang ako, bata pa ako. Isang karangalan para sa amin ang pagpunta ng mga tagapagmana ng mga royal house na ito sa Lynch Mansion, patuloy niya. Kinakabahang pinagmasdan ni Zane si Viola, nag-aalalang baka masobrahan ito sa tuwa at bumagsak mismo sa harap niya. Talagang natatakot siya na baka mamatay si Viola sa sobrang tuwa. Parang mababasag ang luma niyang mukha dahil sa kakatawa. Ms. Catherine, hahaha. Halos sumabog si Viola sa tuwa nang makita niya si Catherine na naglalakad papalapit sa kanya. Lumapit si Catherine sa kanya, habang nakangiti ng napakaganda. Nang makita ang ngiti ni Catherine, inaasahan ni Viola na ang dalaga mula sa Wisteria Residence ay tatakbo sa kanyang mga bisig, tatawagan siyang Lola Viola, at magpapakyot. Instinctively, binuka ni Viola ang kanyang mga braso at naghintay na yakapin si Catherine. Halika, yakapin ka ni Lola Viola. Pero iniwasan ni Catherine si Viola at mabilis na tumakbo papunta kay Vera. Vera, nandito ka rin ba? Sandaling natigilan si Viola sa pag-iwas ni Catherine. Dahil ayaw niyang sumuko, nahuli niya si Maverick habang papalapit ito. Nang makitang papalapit ng husto sa kanya ang matandang mukha, halos masuka na si Maverick. K***K. Putang ina. Dali-daling hinayla ni Maverick ang braso ni Viola. Mrs. Lynch, nandyan po si Ms. Catherine. Ah, ikaw pala, Ginoong Maverick. Hindi napigilan ni Wendy ang mahinang tumawa. Hahaha. Maverick, mukhang gusto ka talaga ni Mrs. Lynch. Sinama ni Maverick ng tingin si Wendy. Tumahimik ka nga. Lagi mo na lang akong pinagtatawanan. Kasama sina Maverick at Wendy, naisip ni Viola na lumapit para yakapin sila. Sabi ni Maverick nang may hindi pagkagusto, Mrs. Lynch, nandyan po si Catherine. Hindi pinansin ni Wendy si Viola at dumiretso kay Marshall. Hindi rin pinansin ni Kimberly at Trent si Viola at sumunod kay Maverick papasok ng manor. Pinagpag ni Viola ang suporta ng mga katulong. Bitawan niyo ako. Ayos lang ako. Nasaan si Ms. Catherine? Bahagyang nanginig ang katawan ni Viola habang umiikot siya, hindi mahanap si Catherine. Nakikipaglaro siya ng taguan kasama ang isang matandang babae na katulad ko. Ang kulit. Bamulong ang isa sa mga katulong, Mrs. Lynch, nasabi na po sa inyo ni Mr. Zane na kasama ni Ms. Catherine si Ms. Vera, mahinang dagdag ng katulong. Tumangala si Viola, ang kanyang mga matang nanlilisik ay kumikislap sa pagkadismaya. Agad niya silang hinabol. Binibini. Catherine, kilala mo ba ang apo kong si Vera? Hahaha. Kabanata 679 na dapat siyang mamatay ngayon. Bago hinabol ni Viola si Catherine, sinigawan niya si Lawrence, alisin mo ang mga bangkay na ito at ang dali. Sumulyap si Lawrence sa bangkay ni Jamie at sinabing, Mrs. Lynch, ang bangkay ni Mr. Jamie. Ilabas niyo silang lahat. Malas na iwan sila rito. Hindi mo ba nakikita ang lahat ng mahahalagang bisita mula sa royal houses? Linisin ninyo itong lugar dali. Opo. Ginang Lynch. Pinangunahan ni Lawrence ang isang grupo ng mga security at cleaning staff para mabilis na hawakan ang mga bangkay. Di nagtagal, bumalik na sa dati nitong anyo ang Lynch Mansion, na parang walang nangyari. Saka lamang nakarating si Viola kina Catherine at sa iba pa. Sa sandaling ito, sina Catherine, Kimberly, at Wendy ay masayang nagkukwentuhan kasama si Vera. Lumapit si Viola at sinabing, Ms. Catherine, Ms. Kimberly, Ms. Wendy, dito po kayo pumunta. Natutuwa akong nandito kayo para sa pagdiriwang ng aking kaarawan ngayon. Naghanda ang pamilya Lynch ng isang espesyal na VIP area para lamang sa mga iginagalang na bisita mula sa royal houses. Hayaan mong samahan ko kayo roon. Sinabi ito ni Viola nang may malawak ng ngiti,
habang eksaheradong iminumungkahi na anyayahan sila sa VIP area. Ngunit walang pumayag sa kanyang imbitasyon. Pigil ang hininga ng mga bisita sa mansyon sa kakaibang tanawin. Agad na nakaramdam ng pagkailang si Viola, at naguguluhang sumulyap kina Catherine at sa iba pa, inaakalang hindi nila narinig ang kanyang paanyaya. Kaya, humakbang siya paarap at dahan-daang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Catherine. Binibini. Catherine, maupo tayo sa VIP area. Dumalo ka sa handaan ng aking kaarawan ngayon, at gusto kong makipag-usap sa inyong lahat ng maayos. Naiinip na tinabig ni Catherine ang kamay ni Viola. Tumahimik ka. Ginang Lynch. Wala ako rito para sa handaan ng kaarawan mo. Natigilan si Viola, natigilan sa mga sinabi ni Catherine. Ang mga bisita sa Lynch Mansion ay parehong nalito. Wala roon ang mga tagapagmana ng royal houses para sa selebrasyon ni Mrs. Lynch, kaya bakit sila naroon? Tumawa ng tuyo si Viola at sumagot. Ms. Catherine, hinihila mo ba ang binti ko? Ikaw. Wala ka namang magagawa kundi ang handaan sa kaarawan, di ba? Itinuro ni Catherine si Ren, na nakatayo sa tabi ni Marie. Nandito ako para patayin siya. Napatalon si Viola sa gulat. Alam na alam niya kung anong klaseng tao si Catherine. Siya ang walang puso, walang awa, at spoiled na prinsesa ng pamilyang McKay. Nang sabihin niyang papatay siya ng tao, hindi siya nagbibiro. Napaatras ang mga panauhing nakapalibot sa kanila sa gulat. Nagmula sa Wisteria Residence, si Catherine ay pumatay bago pa man siya mag-10 taong gulang, kasama ang kanyang ama sa mga gawain. Habang siya ay lumalaki, maraming kilalang-kilala na mga batang lalaking tagapagmana na lumaki sa kanya ang namatay sa kanyang mga kamay. Parang salot ang pag-iwas sa kanya ng mga tagapagmana ng mga prestihiyosong pamilya sa Brighton, at palaging naglalayo sa kanila. Ngayon, dumating na sa Lynch Mansion si Catherine at ang mga tagapagmana ng iba't ibang maharlikang pamilya. Gayunpaman, wala sila rito para sa handaan sa kaarawan ni Viola. Sa halip, pumunta sila rito para personal na patayin si Ren. Ito ay isang nakakagulat na revelasyon para sa lahat. Ano kaya ang posibleng nagawa ni Ren para masaktan si Ms. Catherine? Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, mabilis na pinilit ni Viola ang isang ngiti at sinabing, Ms. Catherine, nagbibiro ka ba, gabi? Malamig na sagot ni Catherine, mukha ba akong nagbibiro? Sino mang patayin ko ay hindi mabubuhay sa araw na iyon. Ang kanyang nakakapangilabot na tono at matalim na titig ay nagpatigil kina Marie at Ren. Alam ng lahat sa Brighton ang walang awang reputasyon ni Catherine, ang mga kilalang-kilala lang ang pinupuntirya niya. Higit sa lahat, dahil sa makapangyarihang proteksyon ng kanyang lolo, walang nang-ahas na questionin ang kanyang mga ikinilos. Nanginginig sa takot, nagtanong si Marie, binibini. Catherine, paano kayo nagalit sa anak ko? Ang nalilitong Ren ay nagtanong, Ms. Catherine, wala naman po ba tayong naging alitan, talaga? Humakbang paarap si Catherine, nakakuyong ang mga kamay sa likuran, at dahan-daang inilayo ang distansya sa pagitan niya at ni Ren. Hindi mo ako nasaktan, at wala naman tayong naging relasyon. Pero Neil Andy mo ang paborito kong lalaki. Ano? Nauutol na tanong ni Ren, gulat na gulat. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Marie upang tingnan si Ren, ang mukha ay may maskara ng pagkamangha. Ren, anong ginawa mo? Sabihin mo sa akin, paano mo nasaktan ang kasintahan ni Ms. Catherine? Bumantong hininga si Ren sa pagkadismaya. Nay, wala po akong ginawa. Kailan ko nasaktan ang kasintahan ni Ms. Catherine? Unti-unting napagtanto ng mga online poker ang nangyayari. Ang pagkakasala sa kasintahan ni Catherine ay isang tiyak na paraan para magdulot ng gulo. Nang tanungin, may bahid ng hinanakit ang boses niya, Ms. Catherine, hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin. Sino ang lalaking tinutukoy mo? Isang kislap ng kaligayahan ang sumilay sa mga mata ni Catherine nang sabihin niya, Marshall. Si Marshall ang lalaking pinakagusto ko. Kahit na wala pa rin siyang pakialam sa akin ngayon, ang nararamdaman ko para sa kanya ay hindi matitinag. Sumabog ang karamihan sa isang magulo na bulungan at tahimik na daldalan.
Kaya, ang lalaking pinagtuunan ni Catherine ng pansin ay walang iba kundi si Marshall. Tiyak na magiging interesante ito. Napaatras si Viola sa hindi makapaniwalang sitwasyon, gumugulo sa isip niya na may koneksyon si Marshall sa Wisteria residence. Instinctively, sumulyap siya kay Zane, umaasang makakasiguro. Mr. Zane, totoo ba ito? Bahagyang nagkibit-balikat si Zane at sumagot. Hindi ako lubos na sigurado sa personal na buhay ni Catherine, pero mukhang matagal na niyang kasama si Marshall nitong mga nakaraang araw. Habang ang mga tao ay nag-ugong dahil sa mga haka-haka, humakbang si Wendy at nagpahayag, gusto ko rin si Marshall. Humagalpak ng tawa si Kimberly at sinabing, gusto ko rin siya. At huwag mo nang isipin ang pakikipagkumpetensya sa Mel. Ang mga nanunood ay lubos na natigilan. Lumipat ang kanilang mga tingin kay Marshall, na nakatayo sa gitna ng sikat ng araw, ang kanyang figure ay marangal at pino. Ang kanyang mapang-akit na anyo at walang kapantay na kilos ay nag-iwan sa lahat ng humanga. Hindi katakataka na hinangaan siya ng mga anak na babae ng ilang mga maharlikang angkan. Nasa malubhang problema ang pamilya Lynch ngayon, ngayong nalampasan na nila si Marshall. Lumapit si Catherine kay Ren at malamig na bamulong, ha? Kahapon, inakusahan mo si Marshall ng palihim na pagkuha ng video sa iyo, tapos in-upload mo ang mga gawa-gawang video online, nagkakalat ng mga maling chismis tungkol sa pag-eespiya niya sa iyo. Anong klaseng hamak ang gumagawa ng ganoong bagay? Suriin mong mabuti ang iyong sarili, karapat-dapat ka ba rito? Kilala mo ba kung sino si Marshall? Isa siyang opisyal ng militar na maraming pambihirang babae sa tabi niya. Bakit niya sasayangin ang oras niya sa isang kawawang tulad mo? Imulat mo ang iyong mga mata, sino man sa kanyang mga tagahanga ay may mas magandang hitsura at mas prestihiyosong pinagmulan ng pamilya kaysa sa iyo. Kung gusto ni Marshall na kumuha ng litrato, kahit sino sa amin ay malugod siyang papayagan. Pero ikaw, isang walang kwentang basura, ay nang ahas na akusahan siyang palihim na kinukunan ka ng litrato. Handa na sana kitang patayin kagabi. Kung hindi ako pinigilan ni Marshall, patay ka na sana. Dahil sa labis na takot, sumugod si Marie at sinubukang mamagitan, binibini. Catherine, baka may hindi pagkakaunawaan. Walang pag-aalinlangan, sinampal ni Catherine si Marie sa mukha. Umalis ka. Paano mo nagawang sabihing ako ang nagkamali? Kahit na hindi pagkakaunawaan lang iyon, dapat siyang mamatay ngayon. Kasabay nito, hinawakan ni Catherine si Ren sa buhok at binunot ang kanyang punyal. Sa wakas ay napagtanto ni Viola na hindi lang basta pagbabanta ang ginagawa ni Catherine, talagang balak niyang patayin si Ren. Binibini. Catherine, ang pamilya Lynch ay palaging iginagalang kabilang respetadong ginang ng Wisteria residence at lubos kang pinapahalagahan. Pero hindi ka maaaring kumilos ng ganoon kapabaya sa loob ng ari-arian ng pamilya ko. Huwag mong kalimutan, nakamit na ng pamilya Lynch ang kanilang mga merito sa Draconia. At si Mr. Hendricks mula sa North Lorne Residence ay nakatakda ng ikasal sa ating pamilya, huwag kang maglakas loob. Bago pa man matapos si Viola, hiniwa ni Catherine ang lalamunan ni Ren ng may nakakakilabot na katumpakan. Kabanata 700 Labanan ang mundo para sa iyo. Sa loob ng Lynch Mansion, ang katahimikan ay nakakasakal na parang impyerno. Ang eksena kung saan walang awang pinatay ni Catherine si Ren ay naging dahilan upang makuha ang puso ng bawat bisita sa silid. Lahi. Halos mawalan sila ng hininga sa nakakatakot na tanawin ng kanyang mga kilos. Karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon bilang maalamat at malamig na tagapagmana ng Wisteria residence. Nasaksihan nila mismo ang tunay na katangian ng mabangis na mangkukulam mula pa sa ikatlong henerasyon ng Brighton Royal Houses. Naunawaan ng lahat kung bakit ginawa ito ni Catherine. Ito ay bilang tugon sa malisyosong pagbubunyag ni Ren online tungkol sa umano'y mga lihim na recording ni Marshall noong isang araw. Kahit panandalian lang ang online post, malaki ang naging epekto nito. Bilang isang nagtapos sa abogasya, ang video na ipinost niya sa ilalim ng bandila ng pagtataguyod para sa mga karapatan ay may mas malaking impluwensya. Noong una ay nagtipon-tipon ang publiko upang suportahan siya, na umano'y sumuporta sa kanyang paghahangad ng hustisya.
Pero matapos lumabas ang katotohanan, wala nang natira kundi galit at pandidiri. Muntik nang mabaliw si Marie dahil sa kalungkutan. Itinuro niya si Catherine at galit na sumigaw. Ano ang karapatan mong patayin ang anak ko? Dahil lang ba ikaw ang tagapagmana ng Wisteria Residence? Ibig sabihin ba noon ay may kapangyarihan kang magdesisyon kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay? Malamig na pinunasan ni Catherine ang tumutulo na dugo mula sa talam sa damit ni Ren at sumulyap kay Marie nang may halong pag-aalala. Walang magandang asal ang anak mo. Naninira at naninira siya ng iba, ang katayuan ba niya ay nagbibigay sa kanya ng karapatang gawin iyon? Nakakuha ako ng impormasyon mula sa Departamento ng Impormasyon, patuloy ni Catherine, matatag ngunit mabangis ang boses. Gumagamit si Ren ng masasamang taktika para makakuha ng atensyon online sa loob ng maraming taon. Lumilikha siya ng mga kasinungalingan, sinisira ang reputasyon, at nagkukunwaring mahina at kaawa-awa habang nananawagan ng hustisya para makakuha ng simpatiya at mga tagasunod. Kabilang sa mga karaniwang panlilinlang niya ang mga pekeng paratang ng lihim na pagfilm, panliligalig, at mga kasuklam-suklam na kasinungalingan tungkol sa pagtanggap ng mga pag-amin ng pag-ibig sa pamamagitan ng mga tawag at liham. Kinu-question mo kung bakit ko pinatay ang anak mo. Bakit hindi mo pinigilan ang mga ginagawa niya kanina? Hindi siya kinuna ng video ni Marshall, kaya bakit niya ito ibinunyag nang may mali siya gamit ang mga maling paratang? Hindi kailanman nilabag ang mga karapatan niya. Bakit siya nagkunwaring biktima at lumaban para sa hustisya? Naisip niya na ang pagtataksil kay Marshall bilang isang lalaking bastos ay maaaring makakuha ng simpatiya at suporta. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang manlinlang, magsamantala, at maging mayabang? Lalong tumindi ang boses ni Catherine. Sa tingin ba niya ay may karapatan siyang kumilos ng ganito dahil bata pa siya, maganda, at anak sa labas ng mga lynch? O dahil sinasabi niyang nakatanggap siya ng mas mataas na edukasyon? Dahil lang sa iniisip niyang kontrolado niya ang naratibo, sa tingin ba niya ay kaya niyang ipahiya ang mga tao sa media nang walang anumang parusa? Isang katulad ng anak mo, isang taong ipinanganak na may ganitong kahalayan, ano ang dahilan kung bakit niya iniisip na may mataas siyang moralidad para akusahan ang mga itinuturing niyang mababa, at walang muwang, bilang mga stalker at maniakis dahil lang sa may telepono sila? Sino ba siya sa akala niya? Isa lang siyang pangit at hanggal na naghahanap ng atensyon na gumagawa ng eksena para makakuha ng atensyon. Sigaw ni Marie. Pero hindi siya karapat-dapat mamatay. Nagpakawala si Catherine ng isang nakakakilabot na tawa. Sa mundo ko, mayroon lamang mga karapat-dapat mamatay at mga hindi. Walang tinatawag na hindi nararapat na kamatayan. Ang prinsipal ko ay katulad ng mga patakaran sa panahon ng internet. Kung gusto mo ng atensyon, dapat mong tiisin ang mga kahihinatnan. Kung gusto mong pukawin at ipahiya ang iba dahil sa sarili mong kaawa-awang kay-abangan, dapat mong harapin ang mga kahihinatnan ng paglabag sa mga patakaran at hindi paggalang sa resulta. Walang anumang bagay na nagsasabing ang kanyang krimen ay sapat na mabigat para parusahan ng kamatayan. Wala nang oras para lumago o magsisi. Ikaw. Sa tingin mo ba kapag nakatagpo ka ng isang taong matapang, iiyak ka na lang at magpapakitang gilas para mabura ang mga krimeng nagawa mo? Hindi ako naniniwala sa kaawa-awang gawain ng same time na pagsisisi. Kahit bigyan mo pa siya ng oras para magsisi, mananatili pa rin siyang malisyoso at walang hiya. Hindi ko kukonsintihin ang mga tinatawag na krimeng mababa ang halaga sa mundo ko. Ang pagkakamali ay may mga kahihinatnan. Isa pa, nasaktan ng anak mo si Marshall. Kaya nga, nararapat lang na mamatay siya. Kung patuloy kang dadaldal at lalampas sa hangganan ko, sisiguraduhin kong mararating mo rin ang dapat mong puntahan. Agad na itikom ni Marie ang bibig niya. Malinaw niyang nakita ang balak na pumatay sa mga mata ni Catherine. Kung hindi siya umatras ngayon, siguradong mamamatay siya roon mismo. Ito ang dyablo na hindi niya kayang pukawin. Ang mga bisitang nanunood ay parehong takot na takot. Ito ang estilo ng isang tunay na mabangis na mangkukulam. Walang puwang para sa pagkakamali sa mundo niya. Walang gitnang landas, malalim na pag-ibig o matinding puot lamang. Matagal bago nakahinga ng maluwag si Viola.
Nanginginig niyang itinuro si Catherine. Ms. McKay, sumobra ka na. Frey Koina. Ipapaalala ko sa inyo na ang pamilya ko ay nagdaos ng isang mahalagang kaganapan ngayon, ang seremonya ng pakikipagtipan ni Vera kay Mr. Hendricks ng Northlawn Residence ay magaganap ngayon. Ikaw at ang walang hiyang si Marshall ay hayagang pumapatay ng mga tao rito sa bahay ko. Kung hindi mo bibigyan ng maayos na paliwanag si Mr. Hendricks, duda ako na aalis ka rito ng walang problema. Binabantaan mo ba ako? Malamig na sanggal ni Catherine. Matandang babae, hayaan mo akong sabihin sa iyo, baka hindi magpakita ang spoiled brat na iyon. Kahit kaunting respeto sa akin. Pero masyado siyang duwag para sumubok ng kahit ano bago si Marshall. Kalimutan mo na ang playboy na yan, kahit ang kapatid niya, ang gininto ang batang yan, si Elliot, ay yumuyuko sa harap ni Marshall. Nanginginig ng malakas ang katawan ni Viola. Ang panghihimasok ni Catherine ay nagpahirap ng husto sa sitwasyon ngayon. Hindi niya kailanman inakala na si Catherine ay magiging ganito ka-obsessed kay Marshall para patayin ito. Pinaikit ni Viola ang kanyang mga mata, habang nakatingin sa walang emosyong si Marshall. Sino nga ba talaga ang beastar na ito? Paano niya nagagawang habulin siya ng walang humpay nina Catherine at iba pang mga tagapagmana mula sa royal houses? Ms. McKay, desidido ka ba talagang patulugin kami para lang sa halimaw na yan? Tumawa si Catherine at sinabing, Siyempre, gagawin ko. Nasaktan ng pamilya mo si Marshall, kaya naman lahat ng ito ay kaaway kita. Lalabanan kita hanggang dulo. Para kay Marshall, hindi ako magdadalawang isip na makipag-away sa lahat. Nakangiting humarap si Catherine kay Marshall at nagtanong, narinig mo ba ang sinabi ko? Hindi ko hahayaang may magpahiya o manira sa'yo. Papatayin ko ang malisyosong matandang babaeng yan kung may sino man sa inyo ang maglalakas loob na kumilos ngayon. Gulat na nakatitig ang mga bisita kay Catherine. Sa kabila ng kanyang payat na pangangatawan, walang nagduda sa kanyang pangako. Ang malamig na tono ng kanyang boses ay nagparamdam ng lamig sa gulugad ni Viola. Lahat kayo, tulungan ninyo ako, sabi ni Viola, huminga ng malalim, sinusubukang magmukhang kaawa-awa habang papalapit. Maverick. Mr. Maverick. Alam kong ang lolo mo ang pinakamakatwirang tao, at ang pamilya mo ang may pinakamahusay na reputasyon. Makatarungan ka at hindi kailanman nang aapi sa mahihina. Tumango si Maverick at sinabing, Mrs. Lynch, tama ka. Mas pinahahalagahan ng lolo ko ang katwiran kaysa sa tao. Kung gayon, Ginoong Maverick, pakisabi naman sa akin, ang ginawa ba nina Ms. McKay at Marshall ngayon ay hindi maituturing na pambubuli sa mga Lynch. Kabanata 701 ang mga Lynch para sa kanya. Nabaling ang atensyon ng lahat ng bisita kay Maverick. Sa 8 dakilang bahay ng hari, ang Quintana Residence ang may pinakamahusay na reputasyon at siya rin ang pinakakaunti. Kontrobersya. Ang magkapatid na Quintanas, sina Maverick at Wendy, ay kilala sa kanilang pino at may pinag-aralang imahe. Sa kabila ng matigas ang ulo at walang tiyagang kalikasan ni Maverick, palagi siyang makatwiran, hindi kailanman ginagamit ang kanyang kapangyarihan para siniraan ng iba, ni hindi niya ipinagmalaki ang kanyang katayuan bilang tagapagmana. Sa sandaling ito, hayagang tinanong ni Viola si Maverick, tila para pilitin itong manindigan at pigilan ang agresibong pag-uugali ni Catherine. Ngumiti si Maverick na may bahid ng pagkatuwa at sinabing, Mrs. Lynch, dahil gusto mo ng patas na sagot, magsasalita ako ng prangka. Mga taong tulad ni na Jamie at Ren, kung makakasalubong ko sila, hindi ako magdadalawang isip na patayin sila. Biglang natigilan si Viola at halos bumagsak sa lupa. Hindi niya inaasahan na ganito kaagresibo ang magiging ekspresyon ni Maverick. Pinipilit niyang pakalmayin ang sarili at tinanong, Mr. Maverick, paano mo nagagawang magsabi ng ganyan kasamang pahayag? Malamig ang mga mata ni Maverick habang sinasabi niya, sa pagkakaalam ko, palihim na umupo si Jamie ng isang mamamatay tao para patayin si Vera. Kung hindi nakialam si Mr. Ortega, patay na sana si Vera ngayon. Gusto ni Jamie na patay na siya para makontrol niya ang bagong tatag na Silva Group.
Sino ang puppet master sa likod ng kanyang mga kilos, Mrs. Lynch? Ikaw ang dapat na mas nakakaalam kaysa kaninuman. Sa katotohanan, karapat-dapat lang mamatay si Jamie para sa krimeng nagawa niya ng mag-isa. Hindi doon natatapos ang masasamang gawain niya. Para sirain ang sikat na artistang si Ivy, umupo siya ng isang online troll para suruan at patayin ang ina at kapatid ng martir na si Santiago at ang kapatid nitong si Annie. Walang hustisya sa mundong ito kung hahayaan nating mabuhay ang isang halimaw na tulad niya. May karapatan si Mr. Ortega na patayin siya. At saka nandyan si Ren. Sa loob ng maraming taon, para sa sarili niyang makasariling layunin, gumamit siya ng lahat ng uri ng palihim na taktika online upang suruan ang mga inosente, para lamang makakuha ng panandaliang katanyagan at atensyon. Mukhang walang kwenta ang mga ginagawa niya, at sadyang masama lang ang ugali niya, di ba? Ang hindi niya namamalin ay ang kanyang mga masasamang salita ay kayang sumire sa buhay ng isang ordinaryong tao. Ang mas malala pa, ang lakas ng loob niyang suruan sa publiko at online ang isang Lieutenant General ng Special Operations Military Region. Pagpapanggap at pagsira sa reputasyon ng iba. Prominenteng pamilya ang pamilya mo, hindi mo ba naiintindihan na ang pagpapahiya sa isang opisyal ng militar ay may parusang kamatayan? Mrs. Lynch, sa tingin mo ba ay makakaligtas ang mga taong tulad ni Ren at Jamie sa paglilitis ng 8 dakilang maharlikang bahay? Kaya kapag tinanong ninyo kung ano ang aming paninindigan sa bagay na ito, lilinuin ko ng husto, natanggap nila ang nararapat sa kanila. Naghiyawan ang mga bisita. Kaya, talagang pinatay ni na Marshall at Catherine ang dalawang ito. Mga basura ang dalawang iyon at parang pinagtanggol nila ang sarili nila. May punto si Mr. Maverick. Ang dating matuwid na mga Lynch ay tunay na bumagsak. Sa ikatlong henerasyon na tulad nila, tapos na ang panahon ng mga Lynch. Nang inagsagalit si Viola, at medyo natagalan bago siya nakahinga ng maluwag. Kayong lahat. Binubuli ang pamilya ko dahil sa pagiging matanda at mahina. Sumusobra ka na. Malaki ang naitulong ng pamilya ko noon. Kahit sina Lord Wisteria o Lord Quintana ay magpapakita sa amin ng kahit kaunting paggalang kung pupunta sila sa aming bahay. Kinailangan ninyong lahat na magtulungan para ipahiya ang isang matandang babae na katulad ko, pero pinatay ninyo rin ang apo at apo ko. Kahit na sila ang may kasalanan, wala kang karapatang hawakan sila. Kapag dumating na si Mr. Hendricks, papagbabayaran kanya sa ginawa mo sa amin. Natahimik ang mga panauhing nag-uusap kanina. Kilala si Hendricks bilang isang marahas, mapang-asar, at spoiler brat na napakahirap kausapin. Bukod dito, ang kanyang kapatid ay isa sa mga nangungunang mandirigma sa ikatlong henerasyon ng 8 dakilang bahay ng hari. Kung may makita silang sinumang gumagawa ng gulo ngayon, sa araw ng nakaplanong pakikipagtipan, hindi nila ito hahayaang masira. Mukhang magiging interesante ang mga bagay-bagay. Sa galit na galit, itinutok ni Viola ang kanyang baston kina Catherine at Maverick, habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sige, Mr. Maverick, Ms. McKay, kinailangan ninyong magtulungan laban sa akin, pero hindi namin hahayaang tap-on kami ng mga nakababatang henerasyon. Malamig na sumangot si Catherine at dagdag pa, kung papayag si Marshall, kaya kung lipulin ang pamilya mo para sa kanya. Natisod si Viola, halos matamba sa lupa. Silahis ka ng batas. Dali-daling pumasok ang pinuno ng seguridad at nagulat, si Ginang Viola, si Ginoong Bruno, ang pangalawang mayordomo ng North Lorne. Tirahan, at dumating na si Mr. Hendricks. Nagliwanag ang mga mata ni Viola, at napalitan ng masayang ngiti ang kanyang mukha nang dumating ang kanyang tagapagtaguyod. Sa tulong ng gwardya, nagmadali siyang lumapit upang salubungin sila. Ginoong Hendricks, Ginoong Bruno, nandito na kayo. Bulalas niya. Nagtulungan ang mga taong ito para apihin ako. Pinatay pa nila ang mga apo ko. Tulungan niyo po kami, panagutin sila. Galit na galit si Bruno. Nangako siya, Ginang Lynch, huwag po kayong mag-alala. Sinumang maglakas loob na kumilos ng walang ingat sa inyong mansyon, ako mismo ang papatay sa kanila. Sinumang nambo-bully sa mga Lynch ay direktang hinahamon ang North Lorne residents.
Ngumisi si Viola at itinuro si Marshall. Mr. Bruno, siya yan. Hindi lang niya pinatay ang apo ko, kundi sinusubukan din niyang nakawin ang nobya ni Mr. Hendricks. Ang masasamang gawain niya ay isang gawaing nambo-bully sa pamilya ko pero ikinahihiya rin ni Mr. Hendricks sa publiko at pinupukaw ang Northlorne residents. Malamig na nagsalita si Bruno, Mrs. Lynch, huwag kang mag-alala. Sinumang maglakas loob na manggulo at pumatay sa iyong kaarawan, hindi sila patatawarin ng Northlorne residents. Pagkatapos, umalangaw-ngaw ang boses ni Hendricks mula sa likuran. Nagtanong siya, anong nangyari, Viola? Sinong hanggal ang naglakas loob na manggulo rito? Papatayin ko sila ngayon din. Parang bumilis ang tibok ng puso ng lahat ng bisita. Kapag nagalit ang isang kontrabida na tulad ni Hendricks, talagang seryoso siya. Sa pagdating ni Hendricks, sumugod si Viola upang salubungin siya. Mr. Hendricks. Mr. Hendricks. Ang pamilya ko ay nasa matinding kagipitan. Ngayon ang araw ng pakikipagtipan mo kay Vera. May nanggulo rito at pumatay sa mga apo ko. Ginoong Hendricks, samobra na sila. Sinundan ni Hendricks ang kilos ni Viola, ang mga mata ay napunta kay Catherine, na malamig na nakatayo sa tapat niya. Catherine, nandito ka rin ba para suportahan ako? Hahaha. Natatawang sabi ni Catherine at hindi na siya pinansin. Inilipat ni Hendricks ang tingin sa mga tagapagmana ng Royal House na nagtitipon, habang itinaas ang kamay bilang pagbati. Kaya pala pumunta kayong lahat. Talagang nirerespeto ninyo ako. Salamat, salamat, hahaha. Pagkatapos ay humarap siya kay Viola at sinabing, Viola, sinong taong nanggugulo? Sabihin mo sa akin. Ako muna ang bahala sa kanya. Pagkatapos niyan, maaari na tayong lumipat sa susunod na sesyon para sa piging ngayon. Matinding tinuro ni Viola si Marshall at sinabing, Mr. Hendricks, ang gago mong iyon. Pinatay niya ang mga apo ko at sinusubukang agawin sa iyo si Vera. Ginoong Hendricks, napakawalang awa ng gascasing ito. Kabanata 702 Paliwanag. Maliwanag na sumisikat ang araw sa katanghaliang tapat, tumatagos sa mga siwang ng mga dahon sa puno. Sa banayad na simoy ng hangin, ang kumikinang na liwanag, na parang mga bituin, ay sumayaw sa ibabaw ng matangkad at kaaya-ayang katawan ni Marshall, na naghahatid ng nakamamanghang liwanag sa paligid niya. Lahat ay parang kalangitan, na para bang umiiral ito ng lampas sa abot ng mga alalahanin sa mundo, parang isang panandaliang panaginip. Mukhang surreal at hindi mahahawakan ang eksena. Biglang nanginig sa takot si Hendricks. Agad na nanigas ang kanina'y relax niyang katawan. Sandali siyang nawalan ng malay, parang tumigil ang tibok ng puso niya sa takot. Maaari bang mali ang nakita ko? Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at muling tumingin kay Marshall. Isang matinding pangangilig, na parang nakuryente, ang biglang damaloy sa gitna ng kanyang ulo. Nako! Nanigas si Hendricks, hindi mapigil ang nanginginig ang katawan, at tila nakatayo ang makapal niyang buhok. Ang bibig, na kanina lang ay kakatawa, ay tila nakabara, hindi makasara. Ang mga mata niya na dating puno ng galit, ngayon ay nanlalaki na sa takot. Sa di kalayuan, pinagmasdan ni Bruno ang pangyayari. Sumulyap siya kay Vera, na masuyong nakasandal kay Marshall, pagkatapos ay sa kakaibang reaksyon ni Hendricks. Naisip niya, galit na galit si Hendricks. Ang babaeng dapat sana'y pakasalan niya, ang babaeng pinag-uusapan niya tungkol sa mga plano sa kasal, ay nakahawak na ngayon sa braso ng ibang lalaki. Isa itong tahasang kahihiyan para kay Hendricks. Isa itong lantara na panghihikayat sa Northlorne residents. Dali-daling lumapit si Bruno kay Hendricks para tapikin ang likod, sinusubukang bawasan ang galit na namumuo sa kanya. Ginoong Hendricks, dahan-dahan lang po kayo. Huminga lang kayo. Ipaubayan ninyo sa akin ang pagpatay. Ako na ang bahala sa hambog na ito. Sisiguraduhin kung mamamatay siya rito mismo. Ang malamig na deklarasyon ni Bruno ay nagpapigil sa mga tao. Alam ng lahat na malapit nang magsimula ang tunay na labanan. Ang sum-ire sa engagement party ni Hendricks ay haharap sa matinding parusa. Isang marahas na komprontasyon ang nagaganap.
Gaano man kalakas si Marshall, kailangan niyang isaalang-alang ang katotohanang hindi lamang si Hendricks ang kaharap niya kundi ang buong kapangyarihan ng North Lorne residents. Alam din ito ng mga tagapagmana ng 8 dakilang bahay ng hari. Ang husay ni Bruno ay kabilang sa nangungunang 3 sa buong liga ng mga bihasang mandirigma. Walang ibang sinabi, naghanda si Bruno para sumugod kay Marshall. Tumigil ka nga dyan. Sigaw ni Hendricks. Gulat na natigilan si Bruno sa kinatatayuan. Mr. Hendricks, hindi mo kailangang pakialaman to. Ipaubaya mo na sa akin to. Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw. Sinampal ni Hendricks sa mukha si Bruno ng buong lakas. Nabigla si Bruno. Ang lakas ng sampal ni Hendricks ang nagpaikot sa kanya ng 2 beses at nakakita ng mga bituin bago pa man siya makatayo ng maayos. Mr. Hendricks, mali ang taong napili mo. Pinipilit ni Bruno na pakalmayan ang sarili, nanlalaki ang mga mata sa pagkalito. Habang nakatingin kay Hendricks, na ang mga mata ay nag-aalab sa galit, mabilis na idinagdag ni Bruno, Mr. Hendricks, nahihilo ka ba sa galit? Teka dito, aayusin ko na agad ang gago na yan. Lumuhod ka. Sigaw ni Hendricks. Nang marinig ang utos ni Hendricks, nag-alab ang galit ni Bruno. Itinuro niya si Marshall at sinabing, lumuhod ka. Putek. Sabi ko lumuhod ka. Senggal ni Hendricks, sabay sipa kay Bruno sa binti. Kasabay ng isang kalabog, napaluhod si Bruno. Nakatitig siya kay Hendricks, tulala, hindi maintindihan ang nangyari. Nababaliw na ba si Hendricks? Bigla, isang gulat na hingal ang umalangaw-ngaw mula sa mansyon. Alam ng lahat na hindi kailanman sumusunod sa mga patakaran si Hendricks. Kilalang kilala siya dahil sa kanyang hindi mahuhulaan na mga kalokohan at magulong pag-uugali. Ano ang ginagawa niya ngayon? Isa ba itong taktika para takutin ang kanyang kalaban? Sasaktan niya muna ang sarili niya para takutin si Marshall, tulad ng mga malulupit na taong sinasaksak ang sarili nilang binti para ihagis ang kalaban. Ang taong tampalasan ay natatakot sa malalakas. Ang malakas ay natatakot sa pabaya. At ang pabaya ay natatakot sa baliw. Anong klaseng galaw ang ginagawa ni Hendricks? Baliw ba, o sadyang pabaya lang? Sa ngayon, wala pang makakaintindi nito. Ang kakaibang kilos ni Hendricks ay nag-iwan din kay Viola na natigilan sa pagkabigla. Lahat ng bagay ngayon ay puno ng mga pagbabago at pagliko. Sa wakas, dumating na si Hendricks, ang makapagliligtas sa kanya, ngunit ngayon ay mas naglalaro lang siya sa isip. Ano na naman kaya ang laro niya sa pagkakataong ito? Mga chismis lang tungkol sa reputasyon ni Hendricks ang narinig ni Viola, walang awa, mayabang, at mahirap hulaan. Pumunta ba siya rito para lang pahirapan ng mga tao, at simula pamamagitan ng pagbugbog sa sarili niyang mga tao? Hindi napigilan ni Viola ang kanyang pagkalito, humakbang paarap at nagtanong, Mr. Hendricks, Mr. Bruno. Isa siya sa amin. Bakit ninyo siya sinaktan? P**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 � sigaw ni Hendricks, na ikinagulat ni Viola at natamba sa lupa. Ha. Humagalpak ng tawa si Kimberly, Hendricks, anong klaseng palabas ang ginagawa mo ngayon? Ha. Umalis ka. Turo ni Hendricks kina Kimberly at Ethan. Ethan, kontrolin mo ang mabahong bibig ng kapatid mo. Bago pa makasagot ang magkapatid, lumuhad na si Hendricks sa harap ni Marshall kasabay ng malakas na kalabog. Ginoong Ortega, hindi ko alam na ikaw pala ang pinag-uusapan ng matandang babaeng yun. Kung alam ko lang na ikaw yan, hindi ko na sana sinabi ang mga malalaswang salitang yan. Simula pa lang, tanga na ako. Parurusahan ko ang sarili ko dahil dito. Kasabay ng isang malakas na sampal, iwinaksi ni Hendricks ang kanyang braso at sinuntok ang sarili niyang mukha. Napakalakas ng sampal kaya't natanggal ang 2 niyang ngipin, at namamaga ang kanyang mga pisngi. Natigilan ang lahat sa pinangyarihan. Nakaluhod si Hendricks at nagmamakaawa para sa kapatawaran ni Marshall. Ano ba ang nangyayari sa mundo? Habang pinapanood ang pangyayaring ito, muntik nang mawalan ng malay si Viola. Nabaliw na ba talaga ang masungit na si Hendricks?
May mga bulong-bulungan na kinulong siya ng kanyang lolo sa ari-arian ng pamilya sa loob ng 3 taon. Totoo ba? Nababaliw na ba talaga siya? Kabaliwan lang ang makapaglalarawan sa nangyayari ngayon. Wala lang talagang saysay. Maingat na lumapit si Viola kay Hendrix at bumulong, Mr. Hendrix, ayos ka lang ba? Umungol si Hendrix, sa tingin mo ba ayos lang ako? Tanga ka. May kahangalan kang sinubukan akong linlangan, na muntik na ngang humantong sa aking kamatayan. Ginoong Hendrix, ano po ang pinagsasabi ninyo? Tanong ni Viola, na lubos na nalilito. Umalis ka. Bulyo ni Hendrix, sanay sa kalinya si Viola ng mga oras na iyon. Sa sandaling iyon, sumugod si Elliot papasok, mukhang takot na takot. Parang uminit ang ulo niya nang makita ang kaguluhan sa harap niya. Habang papunta siya sa mansyon, narinig na niya ang nangyayari rito. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang kapatid sa pagpunta sa mansyon, ngunit huli na ang lahat. Sa ilang mabilis na hakbang, naabot niya si Marshall at napaluhod. Ginoong Ortega, isa po itong lubos na hindi pagkakaunawaan. Walang kaalam-alam ang pamilya ko. Ang matandang mangkukulam na iyon ang nanloko sa amin. Sinundan niya ito ng suntok sa mukha ni Hendrix. Saway ni Elliot, tanga ka, gusto mo bang mamatay? Ang lakas ng loob mong habulin ang babae ni Mr. Ortega. Papatayin kita. Pinutol ng malamig na boses ni Marshall ang tensyon. Elliot, ganito ba ang pakikitungo ng pamilya mo sayo? Nambobuli at umaarte ng mayabang. Para makasama sa pamilya mo, itinali ng mga lynch si Vera at ikinulong sa kwarto ng mga katulong. Kung hindi ako dumating sa tamang oras, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya? Pinagpawisan si Elliot, takot na takot. Sa sandaling iyon, pinagpawisan si Elliot, na pagtanto niyang madali lang palang mapatay ni Marshall si Hendrix ng biglaan. Mr. Ortega, huwag kang mag-alala. Tiyak na magpapaliwanag ang pamilya ko. Kabanata 703 papunta sa impyerno na may walang hanggang pag-asa. Dahan-daang tumayo si Elliot, at mabigat na itinapak ang isang paa sa binti ni Hendrix. Isang malakas na bitek ang umalingaw sa buong silid. Ang binti, nakakasimula palang gumaling, ay nabali na naman. Ang biglaang pangyayaring ito ay ikinagulat ng bawat panauhing naruroon. Gaano kaya kitikot sina Marshall at Elliot para maging ganito kalupit sa sarili niyang kapatid? Namimilipid sa sakit si Hendrix sa sahig. Elliot, inosente ako. Wala akong ideya na itatali ng mga lynch si MS Silva. Hindi ko nga alam na ganito pala ang pinagmulan niya. Lalo na yung parte na si MS Silva ang babaeng karelasyon ni Mr. Ortega, sumpa man, wala talaga akong kaalam-alam. Sinabi lang sa akin ng mga lynch na apo nila si MS Silva, nagtapos sa isang prestihiyosong paaralan, at namamahala ng isang pampublikong kumpanya. Larawan niya lang ang nakita ko. Iyon lang ang alam ko tungkol sa kanya. Malamig at mapag-utos ang boses ni Elliot. Umungol siya, inosente. Nasaktan mo si Mr. Ortega. Ngayon haharapin mo ang mga kahihinatnan. Nag-usap na kami ni Lolo sa telepono, at 10 taon ka na niyang pinabayaang pumasok sa bahay. Hindi ka nalalabas ng bahay. Bruno, kasama mo siya. Pinagbabawalan ka rin niyang umalis ng bahay sa susunod na 10 taon. Tumangala si Hendrix kay Marshall at nagtanong ng may pag-asa, Mr. Ortega. Umalis ka. Ikinumpas ni Marshall ang kanyang kamay bilang pagwawalang bahala. Mabilis na binuhat ni Bruno si Hendrix, at nagmamadali silang dalawa palabas ng mansyon. Alam niya na kung hindi dahil sa pakikialam nina Hendrix at Elliot ngayon, malamang napatay na siya ng espada ni Marshall. Bumantong hininga si Elliot at yumuko ng malalim sa harap ni Marshall. Salamat, Mr. Ortega. Pagkatapos ay humarap siya kay Vera at sinabing, MS Silva, sa ngalan ng Northlorne Residence, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. May utang na loob kami sa iyo, MS Silva. Babayaran ko na yan ngayon din. Mabilis na ikinumpas ni Vera ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Chandler, hindi na kailangan. Ayos lang ako. Isa akong taong may kaawa-awang pinagmulan at walang halaga. Hindi ako ganoon kasensitibo. Kung hindi dahil kay Marshall, wala ako sa posisyong ito ngayon.
Ang dami ko nang natanggap, at kontento na ako sa kung anong meron ako. Isa pa, kaibigan ka ni Mr. Ortega. Paano kita maaabala pang magpaliwanag? Bago pa man makapagpatuloy si Vera, naputol ang malamig na boses ni Marshall. Gusto kong mapunta kay Vera ang 50% ng shares ng Lynch Group. Kung tatanggi ka, wawasakin ko ang pamilya mo ngayon. Isang hingal ang bumalot sa karamihan. 50% ng mga bahagi ng Lynch Group. Ang kumpanya ay may 10 pangunahing shareholder, kung saan ang Lynches ay may hawak na. Hinihingi ni Marshall ang kalahati niyan at inililipat naman kay Vera. Nangangahulugan ito na kokontrolin niya ang 70% ng mga shares na hawak ng mga Lynch. Paano kaya pumayag ang mga Lynch dito? Pero nilinaw ni Marshall, kung hindi nila tatanggapin ang mga kondisyon, mabubura ang pamilya. Ang gayong lantaran na banta ay nag-iwan sa lahat ng pagtataka kung ano ang magiging reaksyon ng mga Lynch. Si Kenneth, sa tulong ng 2 gwardya, ay nahihirapang tumayo at sumigaw, "Sumusobra ka na. Hinding-hindi ka namin hahayaang diktahan ng kapalaran namin." Ngumisi si Marshall. Noon, kinuha mo lahat ng shares ng nanay ni Vera, pero nagplano ka rin ng plot para i-figure out siya at sa huli ay maging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ikaw ang pangunahing pasimuno. Kung ayaw mong gawin ang maliit na kabayaran ngayon, pwede kang mamatay. Elliot, gawin mo. Tumigil ka. Sigaw ni Viola sa takot. Mr. Chandler, hayaan mo akong magpaliwanag tungkol sa alyansa ng kasal. Sa puntong ito, sigurado si Viola na tutuperin ni Marshall ang kanyang mga banta. Kung hindi sila pumayag sa kanyang mga hinihingi, tiyak na mamamatay si Kenneth dito at ngayon din. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Nasaktan mo at ng pamilya mo si Mr. Ortega. Hindi na muling magkakaroon ng anumang kinalaman ang pamilya ko sa mga Lynch. Kung hindi mo susundin ang utos ni Mr. Ortega, lilipulin ko ang buong pamilya mo. Ang lakas ng loob mo. Malakas na hinampas ni Viola ang kanyang tungkod sa lupa. Mataas ang posisyon ni Steven sa matataas na antas ng Draconia. Ang nalalapit na kolaborasyon kasama ang mga Aldridge, ang pinakamarangyang pamilya sa mundo, ay hindi mo kayang masaktan. Natigilan si Elliot. Ang mga Aldridge. Isang mahiwagang pamilyang super elite, ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Ang kayamanan ng pandaigdigang makapangyarihang ito ay kayang makipagkumpetensya sa kayamanan ng buong bansa. Kinontrol ng pamilyang ito ang mahigit 10 nangungunang grupo ng mga mersenaryo sa mundo. Ang kanilang mga mersenaryo ay may kapangyarihang wasakin ang 2 bansang may pinakamalakas na kapangyarihan sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanilang mga sandata ay lubhang mapanira kaya't walang bansa ang makakapantay sa kanila. Sa kabila ng kanilang napakalaking kapangyarihan, ang pamilyang ito ay walang interes sa politika. Kung gugustuhin nila, madali silang makakalikha ng isang superbansang 10 o 20 beses na mas malakas kaysa sa Otrinia. Ayon sa alamat, ang mga Aldridge ay napakayaman kaya't nagmamay-ari sila ng sapat na ginto upang makabili ng 3 kapat ng buong planeta. Taglay ang halos 200,000 tonelada ng pandaigdigang reserbang ginto, ang mga Aldridge ay nagmamay-ari ng 130,000 tonelada. Kung ang mga Lynch ay talagang nakipagsosyo sa mga Aldridge, ang Northlorne residents ay hindi kailanman maglalakas loob na kumilos laban sa kanila. Pinrotektahan ng mga Aldridges ang lahat ng kanilang mga kasosyo. Walang bansa o organisasyon ang maaaring makipag-ugnayan sa sinuman sa kanilang network. Minsan nang idineklara ni Felix sa buong mundo na sinumang manakit sa isang kasosyo sa negosyo ni Aldridges ay makikipagdigma sa mga Aldridge mismo. Sa sandaling ito, pumasok sa silid ang mayordomo ng mga Lynch na si Alger Lynch kasama ang isang dalagang dayuhan at ilang katulong. Ginang Lynch, dumating na po si Ginang Lula. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Viola. Itinutok niya ang kanyang tungkod kay Marshall at Singal, narinig mo ba iyon? Nandito si MS Lula Aldridge para personal na pumirma sa kasunduan ng kooperasyon kasama natin. Ang mga Aldridge ang numero 1 pamilya sa mundo. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Alam mo ba kung anong klaseng napakalaking puwersa ang mga Aldridge?
Kahit ang presidente ng isang superpower ay dapat magpakita sa kanila ng respeto. Kapag matagumpay na nakipagtulungan ang pamilya natin, kahit ang 8 dakilang bahay ng hari ay hindi na ako magagalaw. Hahaha. Sa limitado mong kakayahan, naniniwala ka bang makukuha mo ang kalahati ng shares ng Lynch Group mula sa amin? Mangarap ka. Ngayon, sinira ng B** nang ito ang birthday party ko, pinatay ang mga apo ko, at ngayon, kayo ng B** nang iyon ay kailangang magbayad gamit ang buhay ninyo. Ganoon ba? Ngumiti si Marshall nang walang pakialam at lumapit kay Kenneth. Paano kung patayin ko na lang siya? Anong gagawin mo? Sumigaw si Viola, ang lakas ng loob mo. Bago pa siya matapos, ang maputlang kamay ni Marshall ay pumulupot sa leeg ni Kenneth. Napanganga ang lahat sa takot. Talaga bang baliw si Marshall? Ang pag-insulto sa mga Aldridge ay mangangahulugan ng tiyak at hindi na matutubos na kapahamakan. Nag-atubili sandali si Zane bago humakbang paarap. Pinayuhan niya, Marshall, kung patuloy kang kikilos ng pabaya, hindi lang ikaw ang magdurusa. Kakaladkarin mo ang mga McKay, ang mga Chandler, ang mga Quintana, at maging si Vera. Bumaba kasama ka. Sisiguraduhin ng mga Aldridge na magdurusa tayong lahat magpakailanman. Malamig na sinabi ni Marshall, ang bawat pag-uusig sa mundong ito ay dapat pagbayaran ng 10 beses, binali ang leeg ni Kenneth at ibinagsak ang katawan sa lupa. Sa impyerno na may walang katapusang kawalan ng pag-asa. Kabanata 704 na kasama mo akong wawasakin. Ang walang awang mga kilos ni Marshall ay nagpamangha sa lahat ng mga bisita. Marshall, naglalaro ka sa apoy. Takot na turo ni Zane sa kanya. Alam mo ba ang ginagawa mo? Nagsisimula ka ng sakuna. Kumuha si Marshall ng basang pamunas at sinimulang linisin ang dugo sa kanyang mga kamay. Nagtanong siya, nagsisimula ng sakuna. Haha. Natawa si Marshall at sinabing, walang tinatawag na minimal impact na pinsala sa mundong ito. Kung papatay ka ng tao, babayaran mo ito gamit ang iyong buhay. Kung may utang ka, babayaran mo ito. Tama lang. Hindi exception ang mga Lynch. Isang pamilya na may ganitong mataas na katayuan ang nangangahas na apihin ang isang babaeng walang magawa para lang magbigay ng karangalan sa pamilya. Kung hindi sila mamamatay, sino ang mamamatay? Kung ikaw ang nakaranas ng ganitong pambubuli, sasabihin mo rin ba sa akin ang pareho? Umiling si Zane nang walang magawa. Sige, Marshall, sana ay mapalad ka pa ring mabuhay. Hindi niya akalain na magiging ganito kapabaya si Marshall. Kahit alam niyang makikipag-alyansa ang mga Aldridge sa mga Lynch, iginiit pa rin niyang kalabanan ang mga kilalang pamilyang ito sa mundo. Hindi ba't parang paghingi lang niya ng kamatayan? Agad niyang hinawakan ang braso ni Catherine at sinenyasan, Catherine, tara na. Ang walang ingat na pag-uugali ni Marshall ay siyang magdudulot ng pagbagsak ng ating pamilya kasama niya. Nakakatakot ang presensya ng mga Aldridges. Malakas ang kanilang puwersa, parang mga naglalakad na kalaban. Galaitan mo sila, at wawasakin kanila, wala nang matitira kahit isang piraso. Ano ang saysay ng pagsunod sa mga patakaran ng mundo at kaayusan ng lipunan kung kaharap ang mga pamilyang may ganitong makapangyarihang sistema? Lahat ng kalokohan na yan ay kalokohan. Hanggat gusto nila, maaari nilang baguhin muli ang mga patakaran ng mundo, walang problema para sa kanila. Tinabig ni Catherine ang kamay ni Zane at matigas ang ulong itinaas. Sabi niya, Zane, pwede ba tigilan mo na ang pagpapababa sa akin? Si Kenneth ang panganay na anak ng mga Lynch, ngunit ninakaw niya ang mga bahagi ng kanyang kapatid na babae para sa sarili niyang pakinabang, nagplanong sirain ang buhay nito, at personal na sinira ang buhay nito. Ngayon, para matulungan ang kanyang pamilya na mapanatili ang North Lorne residence, ginagamit niya ulit si Vera. Para sa isang malaking pamilya, ang kanilang mga walang hiyang gawain ay mas masahol pa sa mga hayop. Ang pagpatay ni Marshall kay Kenneth ay magiging isang gawa ng katapatan at hustisya. Bakit hindi natin siya dapat suportahan? Isa siyang kahangahangang tao at isang marangal na kaibigan. Zane. Ikaw ang mamumuno sa pamilya natin sa hinaharap. Hindi ka ba marunong tumayo na parang lalaki? Nag-aalalang ipinadyak ni Zane ang kanyang paa.
Catherine, bakit ang tigas ng ulo mo? Kayang gampanan ni Marshall ang bida, pero depende sa pagkakataon. Ang kanyang pabaya at walang kwentang estilo ng pag-atake ay magdudulot ng kapahamakan. Ngayon ay kalaban niya ang isang higanteng pamilya na kahit si Otrinia ay hindi nangangahas na galitin. Nagiging katangahan si Marshall. Alam mo ba kung ano si Marshall kumpara sa mga Aldridges? Wala naman talaga. Tinampol ni Catherine ang kamay ni Zane. Tingnan mo ang kawawa mo. Laging sinasabi ni Lolo na ang isang taong hindi kayang harapin ang buhay at kamatayan ay isang kahihiyan. Kung pipiliin nating makipagkompromiso sa kasamaan dahil lang sa makapangyarihan sila, kahit mabuhay pa tayo, para na rin tayong mga naglalakad na bangkay. Maaari na kayong umalis. Hindi ako sasama sa inyo. Lalabanan ko ang mga Aldridge hanggang sa huli kong maglalakas loob silang hawakan si Marshall. Umiling si Zane sa kawalan ng pag-asa. Ate, masyado kang nahuhumaling kay Marshall. Kapag nagpatuloy ito, masisira ang pamilya natin sa mga kamay mo. Malamig na sumanghal si Catherine. Kung lahat kami ay katulad mo, duwag, takot sa gulo, at matapang lamang kapag nakabubuti sa amin ngunit takot ding tumayo kapag kinakailangan, kahit na magtatagumpay ang aming pamilya, ano pa ang saysay? Manatili ka lang dito at huwag mong hayaang maging katatawanan ng aming pamilya sa iba. Umiling si Zane ng mapait at bamulong, sige, Catherine, wala talaga akong magagawa sa'yo. Kung hindi ka aalis, dito na lang ako titira sa'yo. Makinig ka sa kapatid mo. Kapag may nangyaring hindi maganda, aalis tayo agad, naiintindihan mo. Tumayo ka ng tuwid. Galit na sinipa ni Catherine si Zane at tumangala kay Marshall. Samantala, inutusan na ni Viola ang lahat ng bodyguard na magtipon at palibutan ang grupo. Malamig niyang itinuro si Marshall at sinabing, pagkatapos kong batiin ang tagapagmana ng mga Aldridge, ako na ang bahala sa iyo. Bata, dapat alam mo kung ano ang nangyayari sa mga taong nakakasakit sa mga partner ng mga Aldridge. Nagtataka ang lahat ng mga bisita kung si Marshall, ang matigas ang ulong lalaking ito, ay talagang naglakas loob na makipaglaban sa mga Aldridge. Para itong itlog na tumama sa bato o langgam na umaalog sa puno. Imposibleng manalo siya laban sa isang napakalaking pamilya. Mahina ang boses na sinabi ni Wendy, Catherine, sa tingin ko dapat mong subukang hikayatin si Marshall. Pakalmayan mo ang sitwasyon kung maaari. Ang pag-insulto sa mga Aldridge ay magdudulot ng malaking hamon. Kung si Marshall yung tipo ng tao na sumusuko sa harap ng mga taong mas makapangyarihan sa kanya, hindi ko siya magugustuhan. Putol ni Catherine kay Wendy, habang balis ang pinagmamasdan si Marshall. Sa sandaling iyon, itinuon ni Viola ang kanyang makamandag na boses kay Marshall. Mas mabuting lumuhad ka at magmakaawa para sa awa. At marahil ay hindi ko napapatayin ang mga kaibigan ninyong maharlika. Kung hindi, wala ni isa sa inyo ang magkakaroon ng mapayapang buhay. Umiling si Marshall at ngumiti. Gusto ba akong kalabanan ng mga Aldridge? Dapat mong tanungin si Lula kung may lakas ng loob silang gawin iyon. Kung maglalakas loob si Lula at ang kanyang pamilya na takutin ako, maaari ko silang paalisan sa mundo bukas. Ano ba to? Ano ba to? Sinabi niya ba iyon? Natulala ang mga bisita. Kung kaya ni Marshall na takutin ang mga Lynch gamit ang sarili niyang mga kasanayan at koneksyon sa ilang maharlikang angkan, ang pagsasabi ng isang bagay na labis-labis laban sa pinakamalaking super-rich na pamilya sa mundo ay isang kabaliwan. Biglang nanginig si Wendy. Kumunat ang noo ni Maverick dahil sa hindi makapaniwalang reaksyon pero ngumiti rin ito ng may pag-aalala. Umiling sina Zane at ang iba pa dahil sa matinding pagkadismaya. Hindi titigil ang lalaking ito hanggat hindi niya pinapalala ang lahat. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tahimik niyang tinext si Hannibal tungkol sa sitwasyon, hinihimok itong mag-isip ng ilang ideya, at ginamit ang kanyang mga koneksyon upang maghanda para sa mga susunod na mangyayari. Kung hindi, hindi maiisip ang mga kahihinatnan ng galit ng mga Aldridge. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Catherine. Sabi niya, Marshall, hindi mo ako banibigo. Gustong-gusto ko ang iyong matibay na kumpiyansa. Kung ang pagkawasak lang ang tanging paraan, sisirain ko ang lahat kasama ka.
Napahadjijek pa si Kimberly. Sabi niya, gustong-gusto ko kayong panooring mabaliw. Hahaha. Muntik nang mawala ng malay si Viola sa galit. Sabi niya, sige. Gaya ng gusto mo. Tingnan natin kung maglalakas loob kang magsalita ng ganito kalakas sa harap ni MS Lula. Dahil doon, mabilis siyang naglakad patungo sa pasukan ng mansyon, kasama si Alger, upang salubungin ang mga paparating na bisita. Kabanata 705 Hindi dapat maging masyadong mayabang. Mabilis na naglakad si Viola patungo sa mansyon, mabilis at may kumpiyansa ang kanyang mga hakbang. Kumusta, MS Lula, maligayang pagdating sa iyo at sa iyong signing team. Ako si Viola Lynch, ang CEO ng Lynch Group, masigla niyang bati. Pagkatapos mapirmahan ang kontrata, nag-ayos kami ng serye ng mga aktibidad para sa iyo at sa iyong koponan bilang tanda ng aming pasasalamat. Sandali na tumigil si Lula, at sumulyap kay Viola. Inaasahan niya na magpapadala ang mga Lynch ng isang kinatawan na nasa katanghaliang gulang o mas bata para hawakan ang kontrata. Laking gulat ni Lula nang makitang nandito na rin si Viola. Ginang Lynch, isang malaking karangalan po, magalang na sabi ni Lula, habang nakikipagkamay. Hindi naman kailangan ng anumang aktibidad. Hindi ako maaaring magtagal. Kailangan kong makipagkita sa isang napakahalagang kaibigan pagkatapos. Pirmahan natin ang kontrata agad, dagdag ni Lula, matatag ang tono. Ngumiti si Viola, kahit na tila bahagyang humigpit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pwede mong imbitahan ang kaibigan mo na sumama sa amin dito. Pwede natin siyang salubungin ng magkasama sa mansyon. Hindi. Biglang nawala ang ngiti ni Lula. Kahit na hindi pa napipirmahan ang kontratang ito, kailangan ko pa ring makipagkita sa kaibigan ko. Iyon ang pinakamahalagang prioridad natin, aniya, matatag ang boses. Sa katunayan, ang aming pakikipagtulungan sa mga Lynch ay isa lamang dahilan para mas madalas na makita ang aking pinakatanyag na kaibigan. Napangiti si Viola ng alanganin. Sige, MS Lula. Susundin namin ang iyong mga plano. Alger, nasaan ang signing table na inihanda mo? Tanong ni Lula. Itinuro ni Alger ang kaliwang bahagi ng pasukan ng mansyon kung saan nakalagay ang isang gazebo para sa reception. MS Lula, ayon sa inyong mga tagubilin, inihanda namin ang signing table dito. Pagpasensyahan na ang setup. Dito mismo. Ayos lang ang pagpirma kahit saan, sabi ni Lula, sabay turo sa isang lalaking nasa 40 pataas na nakatayo sa likuran niya. Lovell, ilabas mo ang kontrata. Iyan natin ito para makilala ko si Mr. Ortega. Halos sumabog si Viola sa tuwa. Sa katunayan, mas naiinip siya kaysa kay Lula. Sabik na siyang pumirma sa kontrata at maging kasosyo sa mga Aldridge. Kung mangyari iyon, muling babangon ang naghihirap na Lynch. Mabilis na iginiya ni Alger si Lula at ang kanyang koponan papunta sa guest hall. Nakaayos na ang silid na may mga upuan para sa seremonya ng pagpirma. Sumulyap si Lula sa masalimuot na ayos at bumantong hininga. Mrs. Lynch, hindi na kailangan ng ganitong formalidad. Sinuri na ng aming legal team ang kontrata. Walang komplikado tungkol dito, isang simpleng pamumuhunan lang, aniya, na parang formal ang tono. Tapusin na natin ito. Pirmahan mo lang ito, at pipirmahan ko na, at tapos na tayo. Mula ngayon, ang mga Lynch ang mamamahala sa lahat ng gawain sa Timog Silangang Oriente para sa mga Aldridge. Maaari kang direktang mag-ulat kay Mr. Leon, Pangulo ng Orientia Affairs Department. Sige. Sabik na kinuha ni Viola ang panulat, pinirmahan ang kanyang pangalan sa ilalim ng patnubay ni Alger, pagkatapos ay tinatakan ito ng opisyal na selyo ng Lynch Group. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang kontrata. Alam niya na sa lagda ngayon, ang mga Lynch ay ongat sa mas mataas na antas. Mabilis silang makikilala bilang ang pinakaprestihiyosong pamilya sa Brighton, at posibleng ang pinakamahusay na pamilya sa Timog Silangang Australia, kahit na wala ang suporta ng North Lorne residents. Dahil kakampi nila ang mga Aldridge, nalalapit na ang pag-angat ng mga Lynch sa kapangyarihan. Iniabot ni Lovell ang panulat kay Lula, at ang mga mata ni Viola ay nagdilim dahil sa nakatagong mali siya.
Pagkasulat ni Lula ng unang letra ng pangalan niya, nawala agad ang ngiti ni Viola sa mukha niya. Aniya, binibining Lula, may kailangan akong sabihin sa iyo. Sa lugar ng aming pagpirma ngayon, may isang taong nagdulot ng malaking kaguluhan. Pinatay niya ang 3 sa aming mga tauhan. Agad na tumigil sa pagsusulat si Lula. Mrs. Lynch, anong ibig mong sabihin? Galit na sabi ni Vipla, sumugod ang halimaw na ito sa aming lugar at sinubukang kunin ang apo ko. Sinabi pa niya na kahit ang mga Aldridge ay hindi siya matatakot. Kumislap sa galit ang mga mata ni Lula, at sinabi niya, ang mga Aldridge ang nag-aalok ng pinakamalakas na proteksyon sa lahat ng aming mga kasosyo sa buong mundo. Sinumang maglakas loob na hamunin ang isang kaalyado ng mga Aldridge ay mabubura. Tuwang-tuwa na tumayo si Viola at sinabing, Ms. Lula, dapat mo munang tapusin ang pagpirma sa kontrata. Pagkatapos niyan, ihahatid kita sa pakikisalamuha sa mayabang na lalaking ito. Nabanggit ko kayo at ang mga Aldridge sa kanya. Mayabang na sinabi ng lalaking iyon na kung ikaw o ang mga Aldridge ang maglalakas loob na hamunin siya, sisiguraduhin niyang mawawala kayo sa mundo bukas. Ibinagsak ni Lula ang panulat sa mesa. Napasinghap siya, sino ang maglalakas loob na maging ganito ka-arrogant? Lovell, tara na at salubungin natin siya. Ms. Lula, pakitapos na po ang pagpirma sa kontrata, gulat na sabi ni Viola. Hindi mahalaga kung kailan natin ito pipirmahan. Malamig na sabi ni Lula. Sinumang maglalakas loob na hamunin tayo ay dapat malaman kung ano ang ibig sabihin ng hindi mahahawakan ang aking pamilya. Una, harapin mo ang arroganteng hanggal na ito, saka natin pipirmahan ang kontrata. Sandaling nag-atubili si Viola, sinulyapan ang kontrata bago tumango. Sige, Ms. Lula, dadalhin kita sa kanya. Ngayon, humarap siya kay Alger at nagbilin, Alger, bantayan mo ang mga kontratang ito. Pipirmahan ito ni Ms. Lula kapag natapos na niya ang usapin. Siguraduhin mong walang mangyayari sa mga ito. Maglagay ka ng karagdagang seguridad dito. Opo, Mrs. Lynch. Agad na tumawag si Alger ng 10 bodyguard para bantayan ang lugar ng pagpirma, para masigurong ligtas ang mga kontrata. Hindi ito basta-basta kontrata. Ito ang panimulang punto para sa pagsilang ng isang pamilyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar sa hinaharap. Sa gabay ni Viola, mabilis na nakarating si Lula sa isang maliit na gusali sa timog silangang sulok ng mansyon. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa paligid ng gusali. Nang makita ng mga security ang papalapit na pangkat ng mga Aldridge, agad silang naglabas ng daan. Lumipat ka. Darating na si Ms. Lula. Nang marinig ang anunsyo, napalingon ang mga bisita kay Lula, na ang nakamamanghang kagandahan ay lubos na nabubunyag sa ilalim ng araw ng katanghaliang tapat. Ito pala ang tagapagmana ng mga Aldridge, napakaganda niya. Siya ang pinaka-nakamamanghang kagandahan sa mundo. Ito ang unang beses na nakita namin ang tagapagmana ng numero 1 pamilya sa mundo. Walang kapantay ang kanyang kabaitan at kagandahan. Talagang napakaganda niya. Ha! Pero parang galit ba si Ms. Lula? Malamang ay naikwento na sa kanya ni Mrs. Lynch ang tungkol kay Marshall. Mukhang mapapahamak si Marshall ngayon. Walang sino man ang basta-basta makakapukaw ng galit sa isang superpower na tulad ng mga Aldridge. Hay naku! Dapat talaga iwasan ng mga tao ang pagiging masyadong mayabang. Sa sandaling iyon, lahat ay tumingin ng may simpatiya kay Marshall. Sa ilalim ng mga mapuputing anino ng mga puno, ang kanyang matangkad na katawan ay tila napakalungkot. Masyadong arrogant si Marshall. Ilang beses na sana siyang umatras, pero pinili niyang manatili at hamunin sila. Maglalakas loob ba siyang ipagpatuloy ang kanyang kaiabangan ngayong nakatayo na sa harap niya ang tagapagmana ng pinakamataas na pamilya sa mundo? Natigilan si Lula, ang kanyang boses ay matamlay habang nagtatanong, Mrs. Lynch, sino ba itong mayabang na taong tinutukoy mo?